Ako'y labis na nagpapasalamat na makaparito. Salamat sa inyong mga panalangin. Noong mabalitaan yung nalagay ako sa isang munting aksidente, ipinapakita lang niyan na hindi ka maaaring kunin ni Satanas hanggat di pa itinatakda ng Diyos. At sa palagay ko'y marami sa inyong nag-iisip kung papaano yun, kung anong nangyari. Noon pa mahihilig ko na kasi. Gaya ng alam niyo na, libangan ko na para makapahinga ang pamimingwit ng isda o magpunta dun sa kampo kung saan nakapagsasanay akong mamaril o kaya naman mangaso o gaya nun. Nalilibang kasi ako dun. Kung nahilig ako sa golf, naroon sana ako ngayong kasakasama ang mga kababayang halos hayag manamit. At kung naging manlalaro naman ako ng baseball, alam niyo kung saan ako dadalhin nun. Kaya ako'y nagagalak na sa kalikasan ako nahilig gaya ng pamimingwit, pangangaso at gayong mga bagay. At noon pa may gustong-gusto ko nang magkaroon nitong mahabang baril na Weatherby Magnum. At sa palagay ko'y may bumili na noon para sa akin kung nabanggit ko lang yun tungkol doon. Pero itinago ko na lang yun sa sarili ko dahil masyadong malaking halaga ang magagastos nila para doon. Samantalang batid kong may mga misyonerong walang sapatos sa kanilang mga paa. Tapos hahayaan ko lang na may gumastos para doon. Maglalabas ng ganong kalaking halaga at magbabayad para sa isang mahabang baril? Binigyan ni kapatid na Art Wilson si Billy Rian ng modelong 70 Winchester di pa katagalan, isang kalibre 257 na Roberts. Nagpalabas si Ginoong Weatherby ng isang anunsyo na maaari niyang kunin ang baril na yun para baguhin ng konti at gawing Weatherby Magnum ng ligtas. Kaya naparito si kapatid na Rodney sa simbahan, ipinadala ito ni kapatid na Rodney Armstrong at binago yung baril para maging Weatherby Magnum. Mangyari lang na hindi tama ang pagkakabago. Kaya nung pinaputok ko yun, sinasabi ng Winchester Company na kaya raw nung baril nilang yun natagalan ang 69 libra ng puwersa. Alam niyo naman marahil kung gaano kalakas yun. At kaangat ko lang nung baril, kasama ko si kapatid na Wood doon, at nasa mga 1 pulgada lang ang lapit ng baril sa mata ko. Ganito kalapit, at dahil sa puwersang 69 libra, ay sumabog yun sa layong 50 yarda. Lumagpas pa nga sa markahan ng 50 yarda, yung lalagyan ng bala, pumalas yung gabilya, at nagkalasog-lasog yung baril sa kamay ko. Liyab na lang ng apoy na halos abot kisame ang nakita ko sa isang iglap na yun, o parang ganon. At napansin ko, bumubulwak na ng husto ang dugo ng paganito. At inakala kong namatay na ako, kaya iniangat ko yung kamay ko ng paganoon ng ilang saglit. At si kapatid na Wood, pinipilit kong aninagin siya. At hindi ako makakita talaga sa matang ito. At wala rin akong marinig na kahit ano. Pakiramdam ko'y naglalakad ako nun sa hangin. At nakita ko si kapatid na Wood na patungo roon sa target para tingnan kung saan tumama yung bala. At sinubukan kong kunin ang pansin niya. Ayan nga't lumapit siya, tinakay niya ako. At may malilit na piraso ng bakal na bumaon mismo sa palibot ng mata ko. At ang mukha ko'y para bang giniling na karne ang itsura. Doon sa bahaging nasabugan ako sa mukha at may malalaking piraso ang nakabaon sa bandang ibabaw ng mata ko at nakapalibot malapit sa buto ko sa ilong at sa bahaging ito ng bungo rito. Binunot ni Dr. Adair ang mga yon. Pagkalipas ng ilang mga araw, ayan nga, kinabukasan, sumadya mismo sa ospital si Doc. Dinala nila ako sa isang espesyalista para masuri sa mata. Nakakita yung espesyalista ng piraso ng bakal. Sa ilalim ng mata, mga 30 piraso ng bakal na malalim ang pagkakabaon sa bola ng mata. Hindi maaaring bunutin, bumaon. Pero di tinamaan yung mismong mata at nandun lang sa paligid nun. Sabi niya, ito, sigurado ako. Sinulatan niya ng liham si Dr. Adair, sabi, kasama ng lalaking ito sa pagkakaupo ang mabuting Panginoon dun sa bangko upang ingatan ang kanyang lingkod. Kasi kung hindi, abay pati ulo niya sana'y talsik. Ang natira na lamang sana na naabutan sa akin ni kapatid na Wood ay yung bahaging ito rito pababa, kita nyo? Ganong kalakas ang puwersa. Hindi ko alam kung paano yung nangyari. Kaya nga, yung malakit mabigat na gabilya nung modelo 70 mahabang baril na yun ay tumalsik sa likod. Umabot sa, kung alam nyo kung saan yung Conservation Club, doon tumalsik hanggang sa kwadra ng mga usa. At di na namin nakita yung bahaging yun. Ayan nga, may ipinapakita lamang ito. Mangangaral ako tungkol diyan isang araw kung loobin ng Panginoon. Tungkol sa ayos lang ang pagbabago. Subalit, dapat itong eksakto lang. Kung di yun nakatalaga sa kargadang kakayanin nito, sasabog talaga yun sa tuwina. Siya nga, kaya huwag niyong ipilit, dapat kasi orihinal. Hindi para sabihing mahinang klase. Ayan nga, kita nyo? Ganon po yun. Oo, siyempre, maisip niyong maaaring ganon nga. Pero sa abot ng nalalaman ko, wala na, siyempre, yung mga tenga ko,
Maisip nyo sigurong may humuhugong kapag umaalingaw-ngaw ang mikroponong ito. Yan ang dahilan kung bakit wala po ako rito kaninang umaga. Magsasalita ka, tapos maririnig mong umaalingaw-ngaw yun ng pabalik-balik. Ngunit dinala na nila ako sa isang espesyalista, sabi, di naman daw namamaga yung loob ng tenga. At yung sa mata naman, sabi, magiging tulad pa rin ng dati ang paningin mo, sabi, bumaon yun sa ibaba ng mismong mata. Nakapalibot yun sa bola ng mata mo. Nakabaon. Sabi, hindi na yan maaalis pa yan. Sabi ko, nung 2 taong gulang pa lang ako, ay may ganun na ako. Mula yun sa isa pang insidente. Si kapatid na Robertson na nariyan sa likod, tinawagan ko siya at ikinuwento ko sa kanya ang tungkol dito. Sabi, huwag mong alalahanin yun. Sabi, ako nga nasa 2 o 3 libra ang nasa katawan ko, sabi niya. Isa siyang veterano sa giyera, kaya hindi yun delikado, marami ako niyan. Ayan nga't, naalala ko ang pangitain galing sa Panginoon, hindi pa ganun katagalan. Naalala pa po ba niyo nung sabihin ko yun dito? Ang kaluguran ng Panginoon nung umagang yun, ang sabi, huwag mong katakutan ang kahit ano, saan ka man magtungo o kung ano man, sapagkat ang di nagmamaliw na presensya ni Yesus Kristo ay kasakasama mo saan ka man magtungo. Kaya hindi nga magagawa, hindi ako mapapatay ni Satanas hanggat sabihin muna ng Diyos na tapos na, kita nyo? Maaring subukan niya. Subalit di siya magtatagumpay. Ayan nga't, ang kakatuwang bagay, papunta na ako noon. Papunta na sa pagtitipon ko. Ayan nga't, maayos naman ako nakakakita sa kaliwang mata ko. At papunta na nga ako sa pagtitipon noon. At pagkatapos kanilang, yung kapatid na papunta sa reserbasyon ng mga Indian, kanyang kinansela ang pagtitipon na yun o ipinagpaliban hanggang sa makabalik ako sa West Coast at makasadya doon sa West Coast. Ayan nga't, idaraos namin ang pagtitipon sa dakong yun. At sa panahong yan, nakipag-ugnayan na sa akin si kapatid na Argan Bright na pagkatapos ng pagtitipon yun, tutulak naman ako roon sa Anchorage, Alaska. Ang dahilan ay umaasa ako sa tuwina. Marami sa inyo ang naalala pa yung pangitain ko. Nung nabaril ko raw doon yung osong grizzly, siyam na talampakang osong grizzly, at naalala ng iglesia na sinabi ko yun dito, at yung karibu. Nagkaroon ako ng isa pang pangitain. Ayan nga't, may lalagay ito rito sa tape. Nakakita raw ako ng isang napakalaking kulay kapeng oso. Kodyak yun marahil, pero di naman yun naglalagay doon sa Canada, pagkat wala namang ganun doon. Kita nyo? Subalit, kung saan man yun lilitaw talaga yun. Mangyayari yun. Ganito ang sabi ng Panginoon. Mangyayari yun, kita nyo? At ngayon, pinasasalamatan ko kayo sa pananalangin para sa akin. Batid kong marami sa inyo ang nanalangin nung mabalitaan yung nasaktan ako. At may ilang nagsama-sama upang ang anak kong babae riyan, si Rebecca, sinulatan nga niya si kapatid na babaeng daw na dumadalo rito sa simbahan. Sinulatan ng liham at ipinalita sa kanya ang tungkol sa nangyari. At tinawagan niya si Meda mga 2 gabi pagkatapos noon, sabi, hindi ko alam kung nakatulong man o hindi. Ngunit lahat kami rito'y nagsama-samang manalangin. May ministrong Methodist at si kapatid na Brown, mga kamag-anak nila, at lahat sila roon ay nagkaisang manalangin magdamag para sa akin. Sabi, hindi ko alam kung dininig ng Diyos o hindi, ngunit alam naming nanalangin si kapatid na Branham para sa napakarami, kaya naisip naming manalangin naman para sa kanya. Ganon nga ang dinirinig niya, kita nyo? Siya nga, yung ganong mga panalangin. Si kapatid na Grace, isa sa mga kapatiran natin dito, kamakailan ay tinugis siya ni Satanas. Tumama siya sa isang alkantarilya. Nahiwa ng tuluyan yung kanyang ang laki ng sugat. Hindi ko maisip kung paano siya nakalabas doon ng buhay. Ayan nga, nakaratay siya roon sa ospital at sabi may isang munting kapatid na lalaking pumasok na taga New Albany, Metcalf ang pangalan, at sabi nito, kapatid na Grace, ako'y di karapat dapat na pumarito para manalangin para sa iyo. Ngunit, sabi, sadyang inilagay ito ng Diyos sa puso ko. Hindi ko mapigilan ito. At kaya lumapit siya at lumuhod at sumambit ng maikling panalangin at lumabas na. Pinagaling ng Diyos si kapatid na Grace sa oras ding yon, kita nyo? Ayan nga, kita nyo, ito ang kaloob ng pagpapagaling sa katawan ni Kristo, kita nyo? Isang miyembro para sa isa pa. Huwag niyong isiping, porket pangkaraniwan lang kayong miyembro ay ganun lang. Kayo kasing halagang miyembro, gaya ng sino mang iba pa. Gaya na lang na mahalaga ang lahat kong daliri, o ang brasong ito ay braso ko, o ang tengang ito ay tenga ko, kita nyo? Miyembro kasi yan ng katawan. At lahat tayo, kung dumadaing ang isang miyembro, ang lahat ng iba pang miyembro ay dumadaing din kasama nun. Isa nga yung pagkakaisa, isang pinagpalang pagkakaisa. Ngayon marami po akong dadaluhang mga pagtitipon, pero may inilaan akong maikling panahon na isang gabi para makabalik dito at makasama ang tabernakulo kung loobin ng Panginoon. At kung loobin ng Diyos, itong susunod na parating na linggo ng umagay, nais kong mangusap tungkol sa pamamaraan ng propeta. Ayan nga, dito sa tabernakulo. Bukas ng gabi o linggo ng gabi, naroon po ako sa Gospel Tabernacle sa isa sa ating mga kapatid, si kapatid na Radel.
Nais kong mangusap sa paksang pagpapasingaw ng kulo kung loobin ng Panginoon. At pagkatapos sa susunod na Martes, kailangan na naming umalis niyan papuntang Wisconsin para sa pangrehiyon na pagpupulong ng Full Gospel Businessmen. Naroon ako ng 3 gabi. Yun ay sa... Billy, ano nga uli yung pangalan ng lungsod? May natanggap akong Green Lake, Wisconsin. Kailan? Huwebes, Biyernes at Sabado. Sa ika-17, ika-18, at ika-19 sa Green Lake, Wisconsin, yung pangrehiyon na pagpupulong. At pagkatapos sa linggo sa ika-20, nasa Chicago ako niyan sa bulwagan ng mataas na paaralan. Yung dati ring bulwagan kung saan tayo nagkatipon-tipon nung huling beses. Naalala niyo ba kung anong pangalan uli nun? Bulwagan ng mataas na paaralan ng Stephen Mather. Diyan nga sa linggo ng hapon. Pagkatapos sa Lunes ay naroon ako sa, nakalimutan ko na yung pangalan ng lugar na yon, na dating ipinakita sa akin ng Panginoon nung may pagpupulong doon ang Ministerial Association ng Chicago na nakipagkita sa akin para mapag-usapan yung mga magiging paksa, alam nyo. Sabi ko, ayan nga, ang Panginoon na nagturo sa akin sa dakong yun. Isa itong pagtitipon para sa pagluwas ni kapatid na Joseph Bose na parilito bukas sakay ng eroplano para makipagkita sa akin. Isa ngang salo-salo sa Lunes para sa kanyang pagluwas. Pagkatapos niyan, ay uwi muna kami at aalis din agad. Dahil sa panahon yan, ay tutulak naman kaming Southern Pines, South Carolina o North Carolina. At pagkatapos ay sa Columbus, South Carolina. At pagkatapos sa Copala sa West Coast. At pagkatapos ay dadaanan din namin ang Grass City at tutuloy sa Spokane hanggang dun sa Canada at pagkatapos sa Alaska. Kaya manalangin po kayo para sa amin. Talagang kailangan namin ang inyong mga panalangin. At itinuturo nga sa atin sa kasulatan ng lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. At naniniwala ako dahil dito at yamang nakikita ko ang katapatan ng mga tao at marami pang iba, may magsasabi, paano mangyayari ito? At sa anong pagkakataon ipahintulot ito ng Diyos? Ayan nga't, maaari akong mamatay sa daan sa pagbiyahe roon. May kung anong mangyari sa akin o anuman, siya'y may ginagawa para maiwasan yon. Tandaan nyo, hindi maaaring mabigo ang mga kasulatan. Ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. At yamang batid ko ang puso ko, iniibig ko nga siya, aking iniibig siya ng buong puso ko. Ayan nga't, unti-unti niyan tayong pinaglalapit sa isa't isa. At ang isipin ngayon, na ang bawat isang nakapamalita na nito ay hindi maintindihan kung papaanong may ulo o balikat pa rin akong natira, kita nyo? At nakaligtas pa rin pagkatapos ng lahat na pagsabog na yon. Ayan nga't, ganito lang yun kalapit sa akin. Isipin nyo yung halos 2,000 libra ang sasabog sa mismo mukha nyo. Kita nyo? Sapat na yon para magkalasog-lasog kayo, kita nyo? Talagang pupulbusin kayo nun. Kung yung ganong puwersa ay pinasambulat yung kay bigat-bigat na bakal na baril at yung lalagyan ng bala ay tumilapon pa lampas doon sa markahan ng 50 yarda at yung puluhan, dapat sana pala'y nakita nyo ang nangyari doon sa baril. Hindi na nga mukhang baril. Mga pira-piraso na lang yun ng pulutin. At pagkatapos, sa kabila ng nangyaring yun, wala akong natamong pinsala. Purihin ang buhay na Diyos. Talagang hindi na ako makakapunta sa pagtitipon nung biglang nagpasabi si Eddie na hindi ko na kailangan pang pumunta sa oras na yon. Kamanghamanghang biyaya, napakasarap sa tenga ng isang abang katulad ko'y ligtas. At ipinababatid nga nito sa atin na magpasalamat tayo dahil kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ay sumasa atin at labis tayong nagpapasalamat. Ngayon, nagpasabi po ako kaninang umaga na sa palagay ko'y makakaparito na ako. Pagkatapos, ang minamahal nating kapatid na lalaki rito nung makabalik ako, nagpasabi nga ako kay kapatid na babaeng Wood ngayong araw na ito, na sa palagay ko, si kapatid na Neville, tumawag sa akin si Billy at sabi, pakinggan mo ang mensahe kung magagawa mo agad. At sa palagay ko'y may malit na piraso ng metal na pumasok at bumaon sa ilalim ng mata ko. Talagang naiilang ako doon, pero wala na yun ngayon. Natanggal na nila ng tuluyan. At kaya ang sabi niya, ngayong gabi naisip kong pumarito at ang minamahal na kapatid natin sa kanyang pangangaral ng ganoon. Alam ko yung pakiramdam na may isa kang malaking gawain, tapos talagang paus ka, alam nyo, at mahapdi ang lalamunan at sumasakit pa. Kaya naisip kong pumarito at may kinuha ako ritong ilang mga kasulatan para basahin. Naisip ko, gabi ng komunyon, gusto kong magkomunyon sa tuwina. Kaya nga't may ilan akong mga kaibigan, narito po sila kung saan man. Hindi kasi ako gaano makakita ng mabuti, gaya ng naunawaan nyo. May pahit pa rin ng belyadona sa matang ito na namamaga, kaya malabo. Kaya nga't narito po sila, mga kaibigan at mga kamag-anak ng aking minamahal na butihing kapatid na F.F. Bosworth na nasa kaluwalhatian na ngayon. Kaya pagpalain ng Panginoon ng mga taong ito, kapapanalangin lang namin sa kanila doon sa silid sa likod. Ngayon, huwag niyong kalilimutan, Miyerkules ng gabi ang ating pagtitipon para sa pananalangin tuwing kalagitnaan ng sanglinggo.
At sa palagay ko, si kapatid na Jackson, ang kanya ay Huwebes ng gabi. At yung kay kapatid na Junior ay si kapatid na Radel ay Miyerkules naman ng gabi. At ang tabernakulo naman sa Utica ay sa Miyerkules. Sa Huwebes po pala ng gabi. At pagkatapos ay dito naman ng linggo ng umaga para sa pangkongregasyong gawain. At kaya naman, sa linggo ng gabi, kailangan kong pumunta kina kapatid na Radel. Sa Miyerkules sana yon ng gabi, sa susunod na sanlinggo sana. Pero hindi rin naman ako pwede, kaya kailangan kong itapat ito ng linggo ng gabi. Gayunman, sa mga nagsisidalo rito sa tabernakulo, manatili po kayo rito sa tabernakulo, kita nyo? Pagkat sasadya ako kina kapatid na Radel para sa isang gabing yun para mangusap, hindi para sa gawaing pagpapagaling. Ayan nga't, tandaan nyo, manatili nga kayo mismo sa tungkuling iniatang sa inyo, dito mismo sa tabernakulo. Ito ang lugar nyo, kita nyo? At makaasa tayo ng isang kalugod-lugod na kasiyahan. At kaya naman, manalangin po kayong lahat para sa amin habang humahayo kami. Umaasa tayong katatagpuin tayo ng Diyos sa gabing ito bago lamang ang komunyon. At ngayon, sa palagay ko, yun na lamang ba marahil ang lahat ng mga pabatid na kailangan nating maalaman? Ngayon, bago tayo dumako, ano uli yun kapatid? Isang libing? Oo nga pala. Ang libing ng isa sa kapatid nating ebanghelista sa tabernakulo rito sa atin, bueno, siya isa sa atin dito. Umahayo siya at nagpapastor at nangangaral. Isang kapatid na J.T. Parnell, ang katangi-tangi niyang minamahal na nanay, ay pumanaw na noong isang gabi. Isang muntit hukot ng ubanin ng nanay. At sa Edmonton, Kentucky po ito. Bukas na ang gawaing paglilibing. Alam kong marami ang nag-iisip sa inyo na magpaabot ng mga bulaklak sa kanya, ngunit hindi na natin magawa. Ayan nga't, ang tanging paraan para makapagpadala ang iglesia ng malaking bunton ng bulaklak doon ay tawag sa telepono at ipaubaya sa kartero na makarating ito. At bukas na bukas ay dapat na itong maipadala. Makarating man yun doon o hindi, yung mga bulaklak, kaya alanganin talaga. Gayunman, tunay na nais nating makiramay kapatid sa pagkawala ng ina ng ating kapatid na Parnell na sa akin man ay nangyari rin kamakailan lang. At tiyak kong si kapatid na babaeng Spencer at maraming iba pang narito ay nakikidalamhati rin naman na kamakailan lang ay lumakad din sa ganong kapanglawan at ganong kapighatian. Ngayon, iyuko po natin ang ating mga ulo pansumandali sa kanyang presensya para sa pananalangin. Ngayon nais kong idalangin niyo ako at medyo hirap nga ako rito ngayong gabi. Sinisikap kong makaaninag at lumalabo ang ilaw rito at maayos naman ang mata ko. Pero pinahiran nila ng bilyado na ito para padilatin ito. Alam niyo kung ano pakiramdam nito. At ganun nga ito ng mga 6 na araw na ngayon, kita niyo? At sinabihan ako ng doktor na baka tumagal pa raw ito ng 1 pang linggo o 10 araw. Kaya naman ipanalangin niyo ako. Tapos dumagdag pa itong alingaw-ngaw ng mikropono rito na tumatama sa pader. Kaya ipanalangin niyo ako. At nakikita ko ang inyong kamay at maging ng Diyos na kung may hiling kayo'y basta itaas niyo lang ang inyong kamay. Ang Diyos ay tumutugon ng panalangin habang taimtim tayong nagsasama-sama at nakayuko ngayon. Makalangit naming Ama, iyong pinili na magkatipon-tipon kami ngayon. Kalooban ng Diyos na magsama-sama nga kami habang nakikita naming nalalapit na ang araw at sa tuwin na Panginoon ay mailapit namin ng higit ang aming mga sarili sa iyo at higit na malapit maging sa isa't isa sa isang bigkis ng pagbubuklod-buklod sa pamamagitan ng nabubong dugo ni Jesus na siyang dahilan at naging posible ito. Lubos kaming nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon. Hindi pa ako nakadarama ng ganitong labis na pagpapasalamat na makaparito kahit kailan, Panginoon. Ako'y talagang lubos na nagpapasalamat sa iyo. Sadyang hindi ako makahanap ng mga salita para ipahayag kung gaano akong nagpapasalamat na magkaroon ng paningin at pandinig at mapabilang sa mga buhay rito sa mundo para ipagpatuloy ang Ebanghelyo. Dahil po rito'y labis kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa panahon nga niya na kitang-kita namin kung gaanong kalapit na lang na mapapakamot sa ulo ang taong may mataas na pinag-aralan at sasabihin, paano nangyari yun? Hindi pa naman ba yan kamay ng Diyos? Ayan nga't, aking iniyuyuko ang aking ulo na may pagpapakumbaba, Panginoon, na makita kong ipinagkaloob sa akin ng himala na ipinamalas ito sa mismong dako kung saan nakatayo ang iyong lingkod. Lubos akong nagpapasalamat. At ngayon, Ama, muli kong inihahandog ang buhay ko sa paglilingkod sa iyo matapos na malagpasan ko yun. Hindi ko pa naranasan kahit kailan sa buong buhay ko na mapalapit sa kamatayan gaya nung nangyari. At pagkatapos ay buhay pa rin ako. Kaya ako'y nagpapasalamat. At ngayon ay dumadalangin ako para sa lahat ng mga narito na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay ngayong gabi. Bawat isa sa kanila ay may kahilingan.
At marami sa kanila ay may pagpapasalamat, halos lahat, Panginoon, sa kanilang mga puso dahil sa ginawa mo rin para sa kanila. Ngayon, naparito kami ngayong gabi upang magkatipon sa isang natatanging okasyon, upang makibahagi sa tinatawag naming komunyon o ang hapunan ng Panginoon. Ang komunyon ay makipag-usap o magsumamo. At yan ang ginagawa namin ngayon, Panginoon. Nagsusumamo sa aming Panginoon, nangungusap, nakikipag-usap, naghihintay sa Kanya para sa Kanyang katugunan. At ngayon, Ama, dumadalangin kaming mangusap ka rin sa amin ngayong gabi sa pamamagitan ng salitang nasusulat at pagkalooban mo kami ng natatanging bagay sa aming mga puso. Patatagin mo po ang aming paglalakbay, Panginoon, at pagkalooban kami ng bagong lakas ng loob. At pagpalain mo po ang aming pastor, Panginoon, ang aming minamahal na kapatid na iyo pong lingkod, at ang kanyang may bahay at buong sambahayan, at ang mga diakono at mga tagapangasiwa, at bawat tao na dumadalo sa iglesia. O Diyos, lalo mo pa kaming ilapit sa iyo. Mangyari nawa, gaya ng sinabi ng Makata, pagpalain ng taling nagbubuklod sa ating mga puso sa pag-ibig na Kristiyano. Ang ating pakikipagtipan sa isang kaisipan ay tulad ng sa kaitaas-taasan. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng iba pang mga mananamba sa lahat ng panig ng mundo. At ngayon, Ama, pagputol-putulin mo ang tinapay ng buhay sa amin habang naghihintay kami sa iyo. Sa pangalan ni Yesus Kristo na iyong minamahal na anak, hinihiling namin ito. Amen. Ngayon, maraming tao ang ugali ng markahan ang mga salitang binabasa ng ministro. At narito, kaninang hapon nga po pala, pagkatapos kong lumabas kasama sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Wood, bumisita nga kami para makipagkita sa ating kapatid na Gobel Robertson. Hayan nga, nakipagkita kami doon sa kanyang silid tanghalan. Pagkatapos, bumalik na kami at naisip ko, nabanggit sa akin ni kapatid na babaeng Wood kung gaanong kainam ang iminensahe ng ating pastor kaninang umaga at mangyaring naisip kong ang kawaawang munting lalaki ay baka masakit ang lalamunan at kahit ako'y masakit din, pero aking naisip na pares na lang kaming ganito. Marahil, kung hihilingin niya sa akin na magsalita at itinala ko ang ilang mga bagay rito na nais kong ipangusap. Bago ang lahat, bumuklat tayo sa ikalawang mga taga-Korinto sa 7 hanggang 10. Unang mga taga-Korinto sa ika-6 na kabanata, ika-7 talata at ika-10. Ang buong nilalaman niyan. At pagkatapos sa Genesis 14:18 hanggang 19. At hahango ako mula riyan kung loobin ng Panginoon ng isang konteksto mula sa teksto. At ngayon, magbabasa ako mula sa ikalawang mga taga-Korinto. Dito muna, ikalawang mga taga-Korinto sa 7 hanggang 10. Sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan, ng kasiraang puri, at sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mga magdaraya, gayon may mga mapagtapat, waring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti, tulad sa nangagihingalo, at narito, kami ay nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay, tulad sa nangalulungkot, gayon may palaging nangagagalak, tulad sa mga dukha, gayon may nangagpapayaman sa marami, at gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may meron ng lahat ng mga bagay. Genesis 14:18 at 19. At si Melchizedek, na hari sa Salem, ay naglabas ng tinapay at alak, at siya'y saserdote ng kataas-taasang, at binasbasan niya si Abraham na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. At kung bibigyan ko ng pamagat ang teksto, nais kong mangusap sa paksang ang pagmimay-ari ng lahat ng mga bagay. Gaya nga rito sa mga taga-Korinto, sinabi rito na tayo ay mga dukha. Gayunman ay meron ng lahat ng mga bagay.
pagmimay-ari ng lahat ng mga bagay. Ngayon, gusto ko yan. Now in Genesis we read of Abraham meeting Ngayon, this nabasa great natin sa man Henesis called na nakatagpo ni Melchizedek, Abraham ang who dakilang was the taong ito possessor na tinawag na of both Melchizedek, heaven and na earth. may-ari ng langit Then at maging he ng was the lupa. possessor of Kung gayon, all things. Siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay, Possessor of may-ari heaven ng langit at ng and lupa. of earth. Yun nga'y That's of all ng lahat ng mga bagay. Now, Ngayon, alam na natin ang kwento ni Abraham at kung anong nangyari. Tinawag siya patungo sa isang dako ng tungkulin. Tinawag siya palabas ng kinagisnan niyang lupain, ang lupain ng mga Kaldeo sa bayan ng Ur, kung saan naroon siya ng matagal na panahon kasama ang kanyang ama at ang kanyang kamag-anakan, at nasa mga libisyon ng Sinar, marahil isang mayaman at matabang lupain. At si Abraham, gaya ng pagkakaunawa natin, hindi siya kung sinong katangi-tanging tao sa paningin ng sanlibutan. Kaya't hindi siya hari o monarka man o isang malaking namumuno. Isa lamang siyang pangkaraniwang tao. At ang napangasawa niya ay ang kapatid niya sa ibang magulang na si Sarah, na marahil ay batang-bata pa nung kanyang pakasalan. At tinawag siya ng Diyos sa edad na 75. Tinawag sa isang buhay ng paglilingkod at kasama rin dito ang kanyang katuwang. At dito mismo'y makapagsisimula tayo. Naniniwala akong kapag tinawag ng Diyos ang isang lalaki sa paglilingkod, kung siya'y kasal na lalaki at may katuwang, kanyang tatawagin din ang asawa nitong babae kasama niya, sapagkat silang dalawa ay isa. At kaya pagkatapos, natuklasan nating di naglaon ay posible sanang pinatay ng Diyos si Sarah noong kanyang pag-alinlanganan ang mensahe ng anghel. Makalipas ang 25 taon, noong nakaupo sila sa ilalim ng puno ng ensina nung araw na yon. Nga't, noong tumawa siya nung sabihin sa kanya ng anghel, o sinabi kay Abraham na siya'y magiging ina, at tumawa nga si Sarah sa loob niya. At ang sabi pa, papaano mangyayari yan sa akin? Abay, matanda na ako, 90 anyos na, at ang asawa niya ay 100 anyos na. Ang kanyang sinapupunan ay natuyo na ng maraming taon, at ang kanyang katawan ay mistulang patay na. Kaya papaano pa siya magtatamo ng kaligayahan sa kanyang asawa muli? At tumawa nga siya sa loob niya. At yung anghel na nakatalikod sa tolda ang sabi, bakit tumawa si Sarah? At itinanggi niya yun. Ngayon, katumbas nga yan ng pagpaparatang sa Diyos sa kanyang harapan na siya'y mali, kita niyo? At kinuha na sana nung oras na yon ang buhay niya. Subalit, hindi maaaring kunin ng Diyos si Sarah sapagkat bahagi siya ni Abraham, kita niyo? At kasama niya ito sa tipan. Kaya kailangan nitong humayong kasama niya. Kaya hindi niya maaaring kunin si Abraham o kunin si Sarah na hindi kinukuha ang bahagi ni Abraham dahil ang dalawang ito ay isa. Isa nga yung napakagandang tipo natin ngayon. Mga hindi karapat-dapat sa kamatayan dahil nagkasala tayo. Subalit, hindi tayo maaaring patayin ng Diyos sapagkat kanyang bahagi tayo ni Kristo, kita niyo? Yan ang ating biyaya sapagkat kaisa tayo ni Kristo. Hindi ba't kay gandang isip-isipin yan? Pakikipag-isa kay Kristo. Kaya naman, ang ating mga kasalanan, kapag nagagawa natin ang mga ito, nararapat lamang na ating ipahayag ang mga ito kagad na mali ang mga ito. Sapagkat kukunin ng Diyos ang ating buhay, ngunit sumasagot ang dugo sa ating lugar, at hindi maaring ipagsawalang bahala ng Diyos ang dugong yun. Kita nyo? Sadyang hindi niya magagawa yun, sapagkat isa yung pangako na hindi niya gagawin yun. Kaya hindi niya maaring baliin ang sarili niyang pangako. Kita nyo? Kaya nangako ang Diyos sa kanyang sarili, hayan nga, at natatali roon. Kita nyo? Hindi niya maaring baliin ang kanyang pangako. Hayan nga, ipinangako niya ito sa pamamagitan ng dugong yun, na ang sino mang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan at hindi niya maaring baliin ng pangakong yun. Hayan nga, nakita natin si Abraham sa pagsunod. Iniwan niya ang kanyang tahanan, iniwan niya ang kanyang lupain, at humiwalay sa lahat ng kanyang panlupang pag-aayos o pag-aari ang ibig kong sabihin, upang maglakbay sa ibang bayan, makipamayan, isang tipo ng iglesia. Hiniling sa atin na talikuran ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan ito upang sumunod kay Kristo. Ngayon,
Nakita natin si Abraham na sumunod naman at lumipas ang mga taon at dinala nga niya para sumama sa kanya ang ilang bahagi niya, ang kanyang ama na namatay rin kagad at maging ang kanyang pamangkin na si Lot. Isinama niya pero inihiwalay ni Lot ang kanyang sarili dahil sa di pagkakaunawaan at pumaroon upang manirahan sa Sodoma. Gayunman, bahagi siya ni Abraham at ibinigay ng Diyos ang lupain at ang lahat ng nasa lupain kay Abraham. Kanya ngang minana ang lahat ng yun. Sinabi ng Diyos, tumingin ka sa silangan, kanluran, hilaga at timog, at ang lahat ng ito ay pag-aari mo at ng iyong binhi pagkatapos mo. Sa iyong lahat yan. Ngayon, dumating yung araw na para bang hirap na hirap si Abraham at si Lot na may pasarap-sarap, nagtatampisaw sa kasalanan. Ayan nga't, napakasarap at tila kahali-hali ng tingnan ang kasalanan. Ayan nga't, di naman ito delikadong tingnan. Ngayon, sabihin man ni Lot ang ganito na, hanggat sumasampalataya ako sa Diyos, bakit naman di ako pwedeng pumarito sa Sodoma? Hayan nga't magiging ayos lang ang lahat. Mananampalataya naman ako. Subalit, hindi naging maayos ang lahat. Nakita niyo na, ang Diyos, nung tawagin niya si Abraham, kanyang tinawag siya upang ibukod niya ang kanyang sarili mula sa lahat ng bagay. At ganyan na ganyan ang dapat nating gawin. Tinatawag tayo ng Diyos para ganap na humiwalay sa kasalanan. Magsiyalis kayo sa piling nito, huwag na huwag kayong makibahagi rito. Layuan niyo ito, ang mismong anyo ng kasamaan. Humiwalay, ganap na mapuksa mula rito. Manatili kayong malayo rito. Huwag niyong lalakaran ang mga nasasakupan nito. Kahit gaano pa itong kainam tingnan. Kayong mga narito, maaaring naiisip niyo ito ngayon. Yung ganito, kapatid na Branham, ako ngayon natutukso kung minsan magnakaw, o natutukso kung minsan manigarilyo, o kung minsan ay naiisip ng mga kababaihan, natutukso akong manamit na gaya ng mga nasa sanlibutan, alam niyo, nagsusuot ng mga immoral na damit at gayong mga bagay. Ako ngayon natutukso. Ayan nga mga kadalagahan. Ngayon, iniisip niyong nakakatukso na agad yun. Papaano pa kaya rito kung saan kailangan niyong bantayan ang bawat katiting niyong kilos, kita niyo? Dito sa pagmiministeryo, anong higit pang katinding bagay sa dako rito at anong higit ang kailangan nilang panagutan? Sapagkat sa inyo, ang inyong mga sarili lang ang pananagutin sa sarili niyong mga kaluluwa. Subalit kami, kailangang managot sa bawat isa na pinangungusapan namin, kita niyo? Hayan nga, si Satanas ay walang tigil. Bueno, sasabihin nyo, hindi ba't kay ganda naman itong munting bestidang ito? Talagang mali namang isuot ito. Pero hindi ba't kay ganda nito? Saktong-sakto pa naman ito sa akin, kung sa katayuan ko lang. Ngayon, yung gaya niyan, alam nyo kung mali ba yan. Pero sa isang ministro'y ganito, pupunta ka sa pagtitipon na ito rito. Aakalain mong yun na talaga yun. Sabi nila, napakarami ng kongregasyon. At gayon man, kailangan nyong maghintay na marinig na sabihin ng Diyos na, humayo ka. Kita nyo? Oh, maaari bang pumarito at katagpuin ng taong ito rito? Si ganito at ganoon ito. At kailangan nyo magmatsyag. Mag-ingat, kita nyo? Oh, napakatuso nito. Hayan nga't, kailangan naming bantayan ang gayong mga bagay. Ngayon, kinailangang magbantay ni Abraham din naman. Hayan nga't, siya, imbes na magtungo roon sa Sodoma kasama ni Lot, humiwalay siya at namalagi sa ilang. Pinili ang daan kasama ng mga kakunting itinakwil ng dahil sa Panginoon. Ganon dapat ang gawin natin. Piliin ang daan kasama ng mga pinili ng Diyos, kahit na mahirap man o magaan, pumunta pa rin kayo. Maging handa kayong humayo, kahit na anong oras. Ngayon, saan man niya kayo tawagin? Ngayon, pagkatapos nito, ayan nga't may dumating na hari na nakipagdigma sa isang maliit na tribo ng mga tao roon at winasak ang buong kapatagan at tinangay ang lahat ng mga maliliit na grupo, maliliit na kaharian, at tinangay sila. Nakarating ng Sodoma at tinangay ang hari ng Sodoma at Gomora at tinangay si Lot na pamangkin ni Abraham, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak na babae, ang kanyang mga anak, lahat sila at ang lahat ng kanilang mga ari-arian, ang lahat ng pagninay-ari nila, nagpatuloy sa pananamsamang haring yun. Nangungulimbat sa bawat lalawigang kanyang madaanan. Oh, anong kahindik-hindik na bagay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Napagtanto ni Lot, tiyak yan, habang siya'y naglalakad doon, at marahil ay may lubid pa o tanika lang nakapaikot sa kanyang leeg, na gaya ng isang alipin. Ang mga anak niya, mga bata pang babae, ay pagsasamantalahan, at ang kanyang asawa at lahat na, at baka mamatay ng anumang oras. Kapag sumuway siya sa isang utos, ay marahil ipatapon siya sa isa pang kaharian,
kung saan man upang maging alipin sa nalalabi pa niyang mga araw sa kanyang buhay. But Abraham, when he found out that Subalit si Abraham, noong malaman niyang dinukot si Lot na bahagi ng pag-aari ni Abraham, at maaring nasalita ni Abraham ang ganito, Diyos, sinabi mong, kung susundin kita at paririto sa lupaing ito, ay ipagkakaloob mo ito sa akin, na sa akin talaga ito, at si Lot ay bahagi nito, at ililigtas ko siya. Kaya nagkampo siya o tinipon niya ang kanyang mga alipin at inarmahan niya sila ng sandata. At dinala niya ang kanyang mga alipin at humayo hanggang sa mahabol niya at masukol ang haring ito kasama ang lahat ng maliliit na mga kaharian. Tingnan niyo kung gaanong kakapangyarihang hukbo sila roon. Subalit, sa ilalim ng pangunguna ng Diyos na punong general, ibinukod niya ang sarili niya at nilusop niya sila at nilipol ang mga hari at ipinanumbalik si Lot at ang lahat ng mga maliliit na kaharian. Sila'y naibalik sa kanila sa kanilang tinatahanang lupain muli. Anong dakilang larawan ni Kristo kay Abraham doon na dumating pagkatapos na samsamin ng kalaban ng lahat-lahat. Ayan nga, dumating si Kristo at ipinanumbalik tayong muli. Ngayon, natuklasan natin sa dakilang kwentong ito na si Abraham, sa daan niya pabalik, pagkatapos ng pananagumpay, nakasalubong niya ang may-ari ng kalangitan at lupa, si Melchizedek, na siyang hari ng Jerusalem, hari ng Salem, na sa makatuwid ay Jerusalem, na hari ng kapayapaan, na hari ng katuwiran. Wala siyang ama, wala siyang ina. Hindi siya nagpasimula at hindi kailanman siya magwawakas. Kaya wala nang iba pa yon, kundi ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At sinalubong siya nito sa daan pauwi, mula sa paglipol sa hari. Nakasalubong niya ang may-ari. Yaong siya na may-ari ng lahat ng mga bagay ay sinalubong siya sa daan niya pauwi. Napakadakilang bagay. Ngayon, si Abraham, gusto ko ito. Si Abraham ay tagapagmana ng lahat-lahat sa pamamagitan ng pangako na maaari niyang angkinin ang lahat ng bagay na nasa lupain at maging ang lupain mismo. Si Abraham ay pinagkalooban ng ganoong pangako. Ngayon, napag-unawa nating si Abraham ang pinakamahirap na tao sa buong bansa dahil sa ilang siya naninirahan at payapang namumuhay kasama ng Diyos. Samantalang si Lot, mayaman, naninirahan sa syudad at naging punong tagapamahala ng bayan. Naupo siya sa pintuang bayan, isa siyang hukom, at pinaghuhukuman ng bayan, at nasa kanya na ang lahat ng kayamanan at gayong mga bagay. Samantalang nasa ilang si Abraham, at siya'y marahil ang pinakamahirap na tao sa buong lupain, at sa kabila nun, may pag-aangkin na ariin ng lahat-lahat. Amen. Yan ang gusto ko. Ngayong gabi, maaaring hindi tayo mayaman sa mga bagay ng sanlibutan, ngunit nagme-may-ari tayo ng lahat ng mga bagay. Ang iglesia mismo ay nagme-may-ari ng lahat ng mga bagay. Bagamat dukha, sa kabila niyan, ay mayaman at nagme-may-ari ng lahat ng mga bagay. Gustong-gusto ko yan. Siya, tayo nga, yaong lumang awitin na dati nating inaawit maraming taon na nagdaan. Ang aking amay mayaman sa pananahanan at kalupaan. Sa kanyang kamay ay kanyang tangan-tangan ang yaman ng sanlibutan. Mga rubit mamahaling bato at pilak at ginto. Ang kanyang mga kaban ay punong-puno. Kanyang kayamanan, di malirip di masayod. At tayo ang nagme-may-ari nun, sapagkat mga anak tayo ng hari. Amen. Ang anak ay siyang laging nagiging tagapagmana. Alam natin yan. Bueno, maaaring angkinin yun ni Abraham. Bagamat dukha, ang kanyang bakahan nga'y nagugutom. Si Lot na may sinaklaw ang pinakamainam na dako. Nagkukulang na sa patubig. Mainit ang mga araw. At ang mga pastol ay nasasangkot sa gulo. At tila ba nagkakanda hirap-hirap na si Abraham. Ngunit sa kabila niyan, ay pag-aari niya ang buong bagay. At sa panahon ngayon, ang tunay na mananampalataya ay tinatakwil sa gitna ng mga tao. Tinatawag na isang panatiko, holy roller, o kung ano-anong panlilibak na bansag. Isa raw panatiko sa relihiyon. At gayon paman, tagapagmana ng buong kalangitan at lupa. Mapapalad ang maamo. Mamanahin nila ang lupa. Grabe.
Hayan nga't mararanasan niyong tumira sa isang kubo o kung saan man at halos walang sapat na salapi para bayaran ang iyong upa. Gayunman, pag-aari mo ang lahat. Amen. Kailangang magbanat ng buto at magpagal at magpawis para sa kakarampot na dolyar upang kumita. Kumita ng marangal upang masapatusan ng paa ng inyong mga anak at masubuan ng pagkain ng kanilang mumunting nagugutom na labi. At sa kabila niyan ay nagme-may-ari pala, tagapagmana ng lahat ng bagay na narito, mamanahin ng maamo ang lupa. Pag-aari kasi nila ito. Oh, naku, gusto ko yun. Nagme-may-ari nga ng lupa. Ang ano? Ang mananampalataya. May hawak na titulo ang mananampalataya. Katibayan ng pag-aari. Siya nga, sa pamamagitan ni Yesus Kristo, na siya ang magme-may-ari ng buong sansinukob. Siya nga, mamanahin ng maamo ang lupa. Si Abraham ngay, maaaring nga niyang angkinin ang lupaing yun, maging yung kung ano ang nilalaman nun, ibinigay yun ng Diyos sa kanya, at bahagi si Lot ng lupaing yun. Kaya may karapatan doon si Abraham. Pwede niyang angkinin o kunin yun. Sabi nga niya, ngayon Diyos, pinangakuan mo ako na ang mismong lupaing ito at ang lahat ng naririto ay akin. Ayan nga't nangako ka. Ngayon, ang kamag-anak ko ay tinangay, at ang lahat ng meron siya ay tinangay rin. Sa ibang salita, kung gagamitin mo ito sa panahon ngayon, sasabihin ng iglesia, Panginoong Diyos, narito ang aming kapatid. Nararatay po siya rito. Pinahihirapan ng kanser. Pinahihirapan ng tuberculosis. Siya may ganito at ganoon. Nananangan ako sa pangako na pag-aari ko ito. Iyong ang sinabi sa akin na gayon nga. Amen. Hayan nga, pagkatapos ay maaari niyo nang tugisin ang kaaway na yon, ang diablong yon, at lipulin ito na katulad nga ng paglipol ni Abraham sa mga hari, at ipinanumbalik ang kanyang pag-aari. Amen. Gustong-gusto ko nga yan. Ito'y para sa mananampalataya. Bagamat may karapatan si Abraham sa pangako, at kanya talaga ang pangako, kahit na ganun ay kailangan niya munang makipaglaban bago maangkin ito ng tuluyan. Amen. Ganun nga. Ang mananampalataya ngayon, bagamat tagapagmana tayo ng lahat ng mga bagay, bagamat tagapagmana tayo ng bawat espiritual na pagpapala, bawat pisikal na pagpapala, bawat pagpapalang ipinangako ng Biblia, kinakailangan mo itong ipaglaban ng bawat pulgada nito. Ganoon ang pagkakaayos ng Diyos dito. Noon pa man ay ganoon na ito. Kailangan mong makipaglaban upang maangkin ang batid mong pag-aari mo. Kailangan mong makipaglaban para maangkin mo ito. At yan na yan, ang kailangan nating gawin ngayon. Sasabihin niyo marahil, kapatid na Branham, kailangan ko ng kagalingan. Abay, nasa inyo na po ang pangako. Subalit, kung kukunin niyo ito, hindi nga yan magiging madali. Sinasabi ko sa inyo, kinakailangan niyo itong bawiin mula kay Satanas. Binibihag ni Satanas ang kalusugan niyo. May karapatan nga kayong humangos kay Satanas, sabing, ibalik mo yan. Akin na yan. Pumaparito ako sa pangalan ng Panginoon, ang may-ari ng kalangitan at lupa, at ako'y tagapagmana niya, ibalik mo yan. Tinangay mo ang anak ko. Napagkamalan mo lang siya na ibang lalaki. Tinangay mo ang anak kong lalaki at tinakala mong siya na gayong ibang babae dapat. Inaangkin ko sila. Siya nga, inaangkin ko ang mga anak ko. Inaangkin ko ang aking kapatid na lalaki. Inaangkin ko ang aking kapatid na babae. Oo, Satanas, tinangay mo sila mula sa bahay ng Diyos. Hinimok mo sila palayo roon. Subalit binabawi ko na sila ngayon din. Inaangkin ko sila. Bueno, paano mo nasabi? Tagapagmana ako ng lahat ng mga bagay. Amen. Ibinigay ito sa akin. Tagapagmana ako. Maaari kong angkinin ang lahat ng ipinangako ng Diyos sa akin. Amen. Ganun nga. Akin ito. Paano nyo yun nakamit? Sa pamamagitan nga ba ng kung anong bagay na ginawa nyo? Hindi po. Ipinagkaloob sa atin ito ng Diyos. Gayong hindi tayo karapat-dapat para rito. At atin ito. Pag-aari natin ito. Hindi ito maaaring salingin ni Satanas kung hahangos ka sa kanya sa makapangyarihang salitang nababatay sa kasulatan na sinamahan ng pananampalataya na iyong masasambit. Akin yan. Bitiwan mo yan. Amen. Luwalhati. Gustong-gusto ko yun. Satanas, bitiwan mo yan. Inagaw mo yan sa akin. Ibalik mo na. Ayan nga, papakitaan kita ng kasulatan. Meron akong kasulatang nakasulat dito mismo sa salita. Ang kalangitan at lupa ay lilipas. Datapwat ang kasulatan ay hindi lilipas. Kaya naparito akong daladala ang kasulatang ito para ipakita sa iyo na sinabi ni Jesus Kristo na anumang hingin ko sa Ama sa kanyang pangalan,
ay ipagkakaloob niya sa akin. Kung sasabihin ko sa bundok na ito, malipat ka, at hindi magalinlangan sa aking puso, kundi manampalataya ng sinabi ko ay mangyayari, ay kakamtin ko ang sinabi ko. Bitiwan mo yan. Magugulantang siya nun. Hindi lang siya magugulantang. Kakaripas pa siya ng takbo. Bitiwan mo yan. Dahil naparito ako na may kapangyarihan na nababatay sa kasulatan. Ako ay isang mananampalataya. Nakuha nyo? Ganun nga. Ganun nga. Ano uli ang kinailangan niya munang gawin ni Abraham upang may sakatuparan nito? Kinailangan niyang ilagak ang kanyang pananampalataya sa matatag na batong kinasasaligan ng salitang ipinangako ng Diyos. Tingnan nyo, ang tanging mayroon lang siya ay maliit na grupo ng mga alipin. Baka nasa 100 nga lang. At sila roon ay marahil may libo-libong kalalakihan na armahan ng sandata. At ang mga tauhan niya ay hindi naman mga sundalo. Sila ngay mga alipin, mga pastol ng baka, mga pastol ng tupa, mga tagapastol. Baka mga lumat nangangalawang na mga kutsilyo na napulot nila kung saan ang bitbit nila at ninilapag nila roon. At nung mabasa nung nagulan, ay nangalawang ang mga yun. Subalit, hindi nakatingin si Abraham sa nangangalawang na kutsilyo o yung wala silang magamit na kalasag. Inilagak niya ang kanyang pananampalataya sa salita ng Diyos. Ganun nga ang nangyari. Ganun nga. Paano mo sila lalabanan pagdating niyo roon? Hindi na ako mag-aalala nun. Ang aalalahanin ko'y may lagak ang pananampalataya ko sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Sa akin yun, kukunin ko kung ano ang pag-aari ko. Amen. Ngayon, kapag makikita lamang yon ng mga taong may sakit, tapos nasa sandaling yun ang karamdaman, kita nyo? Siya nga, kung makita lang sana ng isang makasalanan na hindi nyo naman pala kailangang magkasala, marami riyan nakagagawa ng kasalanan dahil kailangan daw nilang magkasala. Kaawa-awang kalagayan ng ganyan kapag sinasabi inyong kailangang magkasala. Subalit, kung mapagtatanto nyong hindi nyo naman pala kailangan magkasala pa, may mga tao kasing basta na lang tumatayo at manunuya at tatawanan kayo ng harapan at tatawagin kayong hangal at lahat na ng kung ano pa. Sila ay nananadyang magkasala. Kita nyo? Ayan nga't, wala nang kahit anong pag-asa pa para sa kanila. Subalit, ang tao namang nakakagawa ng ilang bagay sa tuwi-tuwi na, pero ayaw nila sanang makagawa ng ganon. Siya'y makapagnanakaw, pero labag yun sa kanya. At siya'y makapagsisinungaling, pero di niya yun talaga ginusto. Siya'y makagagawa ng mga bagay na di niya ginustong gawin. Ayan nga't, ayaw niya maging isang makasalanan. May pag-asa pa para sa kanya kung maipapakita niyo sa kanya kung ano ang katotohanan. Kita nyo? Lumapit ka sa pangako ng Diyos at ilagak nyo ang inyong pananampalataya roon at pumaroon kayo sa kaaway. Sadyang hindi na niya hahawakan pa yon ng matagal. Ganun nga. Dahil sa inyo talaga yon. Ngayon, tingnan natin ang lalaking ito ngayon. Sinabi rito ni Abraham, ako'y tagapagmana. Pag-aari ko ito. Ang lahat ng mga bagay sa lupaing ito ay pagmimay-ari ko. Sapagkat ang Diyos, hindi ko man ito hawak sa kasalukuyan. Subalit, nasa kanya naman talaga yun. Kanya talaga yun. Kahit anong mangyari. Ngayon, tayo mga tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Tama nga ba? Tayo mga tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sinabi ng Biblia na ganun nga. Tayo mga tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Lahat-lahat. Hindi pa man natin ito hawak sa kasalukuyan. Subalit atin talaga ito. Amen. O luwalhati. Wala akong pag-aari ni isang pulgada man ng lupain. Subalit akin lahat ito. Ganun nga. Siya nga, atin itong lahat. Pag-aari ng bayan, ng iglesia, ng mga mananampalataya. Pag-aari ng nobya ni Kristo ang bawat katiting nito. Nakikipaglaban ng Rusya para sa isang ito. Nakikipaglaban ng Estados Unidos para roon. At nakikipaglaban naman ng isang ito para rito at rito sa dako roon. At tapos, babansagan nila tayong baliw. Maupo lang kayo. Kayo naman ang nagmimay-ari nito. Ganun nga. Amen. Tayo rin naman ang magmamana ng lahat ng ito sa huli. Kaya hayaan nyo silang magtalo-talo at magbumbahan sa isa't isa. Sa atin ito, tayo ang magkakamit nito, ni hindi nila akalain yun. Subalit mapapasa atin talaga ito sa huli. Ganun nga ang mangyayari sa huli. Sino mag-aakalang yung hamak na matandang dukhang lalaki roon sa itaas na yung mga bakahan niya'y butot balat at nangangayayat sa ituktok ng burol, ang may-ari ng lahat ng yun, ang buong Palestina ay kanya. Siya nga po, kaya nga, noong sumapit siya sa isang dako ng pagtutuos, pinatunayan ng Diyos na kasama siya ng lalaking yun. Nagsama lang ang naturang lalaki ng kakarampot na kalalakihan at lumusob doon at nilipo lang bawat kalaban na naroon at binawi pabalik ang kanyang pag-aari. Amen. Gustong-gusto ko talaga yun. Bakit? Inilagak ng naturang lalaki ang kanyang pananampalataya sa batong pangako ng Diyos. Ganoon dapat. Hindi siya nagtayo ng panibagong pagsasaligan o pumaroon na tumanib sa isang organisasyon o umasa sa bagay na gaya nun.
inilagak niya ang kanyang pananampalataya sa pangakong yun. Amen. Ganun nga, sa pangakong yun, at mula roon ay nagmarcha siyang pasulong. Nangangalawang ang tabak, o di nangangalawang ang tabak, wala yung kaibahan. Ang pananampalataya niya ay nakalagak sa pangako. Ayan nga't, sa tuwing lumalapit kayo para may panalangin, kung ang nais niyo man ay kaligtasan, kung ang nais niyo man ay makalangit na kagalingan, kahit ano pa yan, kung isa kayong mananampalataya, tagapagmana nga kayo ng bawat pangako. Kaya ilagak niyo ang inyong pananampalataya doon sa pangako at magmarchang pasulong at sabihin kay Satanas, ibalik mo yan, ibalik mo yan, sa akin yan. Huwag niyong hayaang sindakin niya kayo. Tumayo kayo mismo riyan sa linya. Ibabalik niya yun. Sinabi ng Diyos na ibabalik nga niya. Kaya gagawin nga niyang talaga yun. Yung kapamaalahan niyan. Siya nga, tagapagmana ng lahat ng bagay. Nanatili siya doon sa kinasasaligang yun. Sa ipinangakong salita. At nagkaroon siya ng mana. Siya kasi ang tagapagmana. Kaya alam niyang ganun nga. Ganun nga po. Matapos na pagtibayin sa kanya ang pangako, nakasama niya pagkatapos ang nangako. Gusto ko yun. Pagkatapos na mangako ng Diyos. At ayan nga, kita niyo, hindi ba kailanman nagkakaroon ng pagsubok noon si Abraham? Kaya naman, ng ganung klaseng pagsubok. Kaya nga, batid niyang pagme-may-ari niya ang lahat ng yun, at yun nga ang pangako. Subalit, hindi pa siya kailanman nasusubukang lumaban sa isang hukbo. Wala nga siyang kaalam-alam tungkol doon. Hindi naman kasi siya isang lalaking sinanay sa pakipaglaban. Hindi man dirigma si Abraham. Isa siyang magsasaka. At wala namang magagawang anuman si Abraham, sapagkat di naman siya isang sundalo. Maging ang mga tauhan niya ay di naman mga sundalo, mga magsasaka sila. Kaya ang magagawa lang niya ay manalig sa pangako ng Diyos. Ilagak ang pananampalataya niya sa pangako at humayo. Tuntunin yun. Pagkatapos, nung matuntun ni Abraham yun, at matamo ang pangakong yun, at malaman na pinagtibay yun ng Diyos sa kanya, na hayan nga't siya'y tumutupad sa kanyang pangako, amen. Ganun nga ang nangyari. Kung hindi nyo pa natatanggap ang Espiritu Santo, wala pang kahit anong nalalaman tungkol dito. Subalit may kung anong bagay sa puso nyo na nagsasabing ninanais nyo ito, manatili kayo roon mismo. Yan ay walang hanggang buhay. Yan ang mamanahin nyo. Manatili kayo mismo riyan at titigan nyo mismo si Satanas sa mukha at sabihin, ikaw ang magnanakaw. Ikaw nga, sumadya ako rito upang angkinin ang bagay na nararapat na para sa akin na dahilan kung bakit namatay si Jesus Kristo. Ngayon, ibigay mo na ito. Lumayas ka sa aking daanan. Pagkatapos, malalaman mo na lang, bubuhos na ang banal na Espiritu sa iyo. Pagkatapos ay may bagay na mangyayari. May mangyayari nga. Ano yun? Patototohanan nga ng Diyos na tinutupad niya ang kanyang salita. Ganoon na nga mismo. Pagkatapos pagkatapos niyong makita na ang salita ay pinatototohanan sa inyo, na kayo ay ligtas na natamo niyo na ang banal na Espiritu, pagkatapos nakamtan nga ni Abraham ang tagumpay. Hayan nga siya nagmamarcha pabalik na siya, habang ang pananampalataya niya ay nakalagak sa salita na may kakayahan siyang panumbalikin yun, yung kung anong nawaglit niya. At hayan nga siyang nagmamarcha pabalik, dala-dala na yun, umuusat sa marcha ng pananagumpay. Maging kayo'y magagawa rin nyo yan. Kung wala pa kayong buhay na walang hanggan, hilingin nyo sa Diyos. Ipahayag nyo ang inyong mga sala. Sumampalataya sa anak ng Diyos. Tanggapin ang bautismo ng banal na Espiritu at sabihin, Diyos, lumalapit ako para sa bagay nito. Narito po ako para tanggapin ito. Pagkatapos ay makababalik na kayo nang may marcha ng pananagumpay. Natamo nyo na ito. Amen. Sa diyang may kasiglahan, grabe, mas gumanda ang huni ng mga ibon at ang lahat ng mahal mo na ang lahat ng mga tao. Ang dating pagkamuhi, masamang pag-iisip, pagkakampi-kampi ay naglaho na ng tuluyan. Mahal mo na ang lahat. Sadyang napakaganda ng iyong pakiramdam. Umaawit ka, sumisigaw, nagpupuri sa Diyos. Di mo alintana kung ano man ang sabihin ng iba tungkol sa inyo. Ayos lang yun. Tunay nga na nasa marcha ka na ng pananagumpay. Pagkatapos, sinong naparoon para sumalubong sa kanya? Sinong naparoon para sumalubong sa kanya? Si Melchizedek. Naparoon nga si Melchizedek para katagpuin siya matapos na patotohanan niya ang kanyang salita. Si Melchizedek yung nagbigay sa kanya ng salita. Pagkatapos, kanyang inilagak ang kanyang salita. Ang kanyang pananampalataya sa salita. Natamo niya ang tagumpay at nagbalik na. At pagkatapos, ay nagkaroon siya ng pakikiisa. Amen. Ngayon, mangyayari rin ito sa inyo. Ganun nga. Ang salita niya'y mananariwa sa inyo sa pagkakataong makamit nyo ang bautismo ng banal na Espiritu. Napakaganda. Sasabihin nyo, hindi ko naman nakikita ang mga bagay na gaya niyan. Hindi ako naniniwala sa pagsigaw. Hindi ako naniniwala sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi ako naniniwala sa makalangit na kagalingan. Ipinapakita lang niyan na hindi nyo pa natatamo ang tagumpay. Ganun nga yun. Subalit, kahit minsan nyo lang matamo ang tagumpay,
talagang ang matatamo nyo ito. Ibig sabihin, natamo nyo na talaga. Siya nga po, at kaya naman makasisigaw na kayo. Akin ngang, kita nyo, minsan, pinagbubulay-bulay ko noon ang tungkol dito sa pagsasayaw sa Espiritu. Nakakita na nga kayo ng may tumatayo at sumasayaw sa Espiritu. Ngayon, nakakita na ako ng kunwa-kunwaring panggagaya rito. Ngunit nakita ko na rin ang totoong ganito. Ayan nga, kaya inalam ko kung bakit kaya nakapagsasayaw ang mga tao sa Espiritu. Bueno, yung mga ganon ay wala pa akong nakikita ni isa na nalihis ng landas. Wala pa akong nakikita ni isa na immoral ang ikinikilos. Lagi ko itong nasasaksihan sa lantay nitong kayumian at kaayusan at kaluguran at maging ang mga makasalanan ay tumatakbo patungo sa altar at naliligtas habang nagaganap ito. Bueno, inisip ko kung bakit ganon at nalaman kong ito'y dahil sa pagtatagumpay. Nagsayaw noon si David sa harap ng Panginoon nung ang kaban ay dalhin pabalik sa dakong kapahingahan nito. Amen. Noong makita ni David ang salita at ito noon ay nasa anyo ng mga tapyas ng bato at dinadala pabalik sa tamang paglalagakan nito. Nagalak si David at sumayaw sa Espiritu, paikot-ikot-ikot doon. Bakit? Nakita niyang ipinanunumbalik ang salita sa dapat na lugar nito. Amen. Ang kailangan ng salita ay hindi yaong nagtapos sa kung anong seminaryo na may pinaghalo-halong teolohiya, kundi isang makanumang isinugo ng Diyos na mga ngaral sa likod ng pulpito, taglay ang salita, at pinatototohanan ito ng Diyos bilang katunayan. Kaya naman sinabi ni David, luwalhati ng Diyos. Ito na nga ito, at paikot-ikot-ikot-ikot siya dun. Ang kanyang munting asawa na mataas ang tingin sa sarili. Dahil sa anak nga siya ng hari, ang sabi, aba, kanya akong ipinapahiya sa marami. At sabi ni David, di mo ba nagustuhan yung isang yon? Sige, panoorin mo naman ito. At nagpaikot-ikot siyang muli. Oh, grabe. Talagang napakasaya ng sandali niyang yun. Alam nyo, tumunghay noon ang Diyos mula sa langit at sabi, David, ikaw ay isang lalaking kinalulugdan ng aking puso. Kita nyo? Bakit? Winaglit niya ang lahat ng kanyang kataasan. Winaglit niya ang lahat ng meron siya. Bagamat nakapangasawa siya ng isang anak ng hari, ngunit wala naman yung kinalaman doon kung tutuusin. Batid niyang nakilala niya ang may-ari ng kalangitan at lupa, at naroon nga ang salita ng Diyos na dinadala pabalik sa gitna nilang muli, at lubos ang kasiyahan ni David, kaya't nakapagsayaw siya, at puspusan siyang sumayaw sa abot ng makakaya niya. Si Miriam, kinuha niya ang tamburin at nagtungo roon sa pampang, nagsasayaw sa kabilang pampang. Matapos niyang tumuwid sa dagat na pula at nakita ang mga kalaban niyang nangalunod, ayan nga't nakapagsayaw siya sa Espiritu. Nung makita nga niya ang mga kalaban na nagpahirap sa kanya na nangamatay, siya nga ay nakapagsayaw sa Espiritu. Siya nga, ngayon, masdan nyo, nangyari yan pagkatapos na panagumpayan ng labanan. Ayan nga't bumababa na pagkatapos ang kalwalhatian ng Diyos. Ngayon, nalaman natin na kanyang sinalubong siya at pagkatapos na mapatotohanan ng pangako, siya ay nakipagkaisa. Pumaroon nga si Melchizedek upang pagpalain si Abraham. At sabi niya, pagpalain si Abraham at purihin ng Diyos ni Abraham ang may-ari ng kalangitan at ng lupa. Oh, grabe! Gustong-gusto ko talaga yan. Isang pangako sa mananampalataya. Sasabihin nyo, ano namang kinalaman yan sa amin? Sa bawat mananampalataya, ang pangako sa mananampalataya ay buhay na walang hanggan. Ang pangako sa mananampalataya ay buhay, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kaamuan, pagtitiis, mga bunga ng Espiritu, makalangit na kagalingan. May 100 ang iba pang mga bagay na nailista ko rito. Halos lahat na ito na ating pag-aari. Pag-aari nyo ito. Subalit, hindi nga ito mapapasa inyo hanggang sa ipaglaban nyo muna ito. Sa inyong talaga ito. Ang lahat ng mga bagay na nakikita, bawat pansamantalang bagay na nakikita ay akin. Ipinagkaloob ito ng Diyos sa akin, sapagkat sa pamamagitan ni Kristo ay kanyang ipinagkaloob ito sa akin. Ang mga bagay na di nakikita ay akin. Amen. Gusto ko yan. Ang mga bagay na nakikita nyo, gaya ng makalangit na kagalingan at iba pa gaya nun. Napakainam ng mga ito. At nagpapasalamat tayo dahil dito. Ngunit ang bagay na di nakikita, ngayon, maaaring bosisin ito ng siyensya at sasabihin, bueno, tingnan nga natin, hayaan yung pag-aralan namin ang taong ito. Sinasabi niyong pinagaling siya. Hayaan yung pag-aralan namin siyang maigi at suriin siya. Hayaan yung tingnan namin kung anong nangyari. At sinasabi bang, may tumor ka dati, Ginoo? Oo, banda riyan. Bueno, hayaan mo ako magsiyasat ayon sa siyensya at tingnan kung hindi talaga ito lumubog at hindi naman talaga nawala. Sinasabi mo bang dati kang bulag at ngayon ay nakakakita na? Paano ko malalaman? Hayaan mong pag-aralan ko ito ayon sa siyensya at siyasatin ito. Ngayon, maaari nyo nga siyasatin yan, pero ako'y tagapagmana rin yan. Ganun nga,
ng lahat ng pisikal na bagay at hayanding tagapagmana ako ng mga bagay na di nakikita na hindi kayang siyasatin ng siyensya. Amen. Amen. Ito mga bagay na di nakikita. Amen. Tagapagmana ako nito. Siya nga po. Itong mga bagay na nakikita, tagapagmana rin ako nito. Ang mismong lupang ito, tagapagmana ako. Maging kayo, tagapagmana. Bawat mananampalataya ay tagapagmana. Tagapagmana nga nito. Ayan nga, maging nang di nakikita. May-ari nga uli ng ano? Kalangitan at ng lupa. Amen. Lahat ng bagay. Naniniwala ba kayo roon? Sasabihin nyo, kapatid na Branham, paano naman yung mga bagay na yon sa kung saan na hindi mo nakikita? Paano mo malalaman? Akin pa rin. Siya nga, ang langit ay akin. Nagagalak akong akin yun. Sinabi ng Diyos na gano'n nga. At tama yun. Bueno, hindi mo naman yun nakita kahit kailan. Kaya paano mo malalaman na naroon nga ito? Alam kong naroon ito. Kahit ano mangyari, dahil sinabi ng Diyos na gano'n nga. Paano mo naman nalaman na tagapagmana ka nito? Gayong hindi mo naman nakita ito kahit kailan. Sinasampalatayanan ko ang kanyang salita. Amen. Kita nyo? Isa akong tagapagmana. Mga tagapagmana kayong kasama ko. Mga tagapagmana tayong lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napansin nyo ba rito sa mga taga-Korinto? Sa ikalawang mga taga-Korinto, sinabi ni Pablo, maging nitong kamatayan, ating pagmemay-ari. Isipin nyo yun. May-ari ng kamatayan? Siya nga po, tumatalima ito sa atin. Amen. Bueno, luwalhati. Nakalimutan ko na nga ang tungkol doon sa pagsabog ng baril ngayon, kita nyo? Bakit hindi niya ako pinatay? Sapagkat hindi niya magawa. Yun ang dahilan. Hindi ba itinatakda ng Diyos? Maari siyang dumating na sindalas ng naisin niya. Pero hindi niya kayo maaring makuha. Amen. Luwalhati. Nabayaran ko na ang pagkakautang ko sa bagay na yan matagal ng panahon noong manampalataya ako kay Jesus Kristo na buhay kailan pa man. Ngayon, tumatalimang kamatayan sa sinasabi natin. Amen. Sasabihin nyo, nagmimay-ari ng kamatayan? Yun ang sinabi rito ni Pablo sa mga taga-Korinto. Maging ang kamatayan nga, pag-aari natin. Aba, nung naghahanda na sila noon para pugutan siya ng ulo, nagbika siya, "O kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? Saan naroon ang iyong tibo? Ipakita mo nga sa akin kung matatakot mo ako." I'll squeeze you down and put you down in the grave and you'll rot and canker. He said, "Oh, thanks be to God." Sasabihin ng kamatayan, titirisin kita at ihimlay kita doon sa libingan at mabubulok ka at maagnas. Sabi niya, tatapat, "Oh, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo." Siya nga po, ang kamatayan, impyerno at ang libingan, pag-aari kong lahat ito, sapagkat pinagtagumpayan niya itong lahat para sa atin, nagmemay-ari. Just like Joshua and Caleb. Tulad ni na Josue at Caleb na bumalik, dala ang patunay ng isang di nakikitang lupain na ipinagkaloob sa bayan sa pamamagitan ng isang pangako. Bumalik sina Josue at Caleb, dala-dala ang isang patunay na may ganun ngang lupain. Ngayon, sa una pa lang ay itaglay na nila ang pangako. Ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang pangako at naglakbay sila mismo sa lupain yun. Gayong hindi pa nila ito nakikita kahit kailan. At nanloob nga sina Josue at Caleb sa lupang pangako at bumalik dala ang patunay na naroon nga ang lupain at yun ay magandang lugar na binubukalan ng gatas at pulot. Amen. Anong ibig sabihin nun? Aangkinin na nila ang lupain, taglay nila ang pangako, at mahaba na rin ang nilakbay nila para makarating sa dakong yun. At halos nasa Jordan na nga sila. At tinawid yun ni Josue at bumalik, dala-dala ang katunayan na iyon nga'y mabuting lupain. Katulad nga ng ginawa ni Josue para sa mga anak ni Israel. Ang ibig sabihin ng Josue ay tagapagligtas. Itong salitang Josue. Hayan nga't, ganun din ang ginawa ni Jesus para sa iglesia nung patayin siya. Ginapin niya ang kamatayan, ginapin niya ang impyerno, ginapin niya ang libingan, at bumangon siyang muli dala ang katunayan, ang bautismo ng banal na Espiritu, na may lupain sa kabila ng ilog, magpakailanmang kairog-irog. Amen. Nagbalik siya at dinalhan tayo ng isang katunayan. Ano ang nagagawa nito, kapatid na Branham? Paihintuin nito ang inyong pagsisinungaling, pagnanakaw, pag-inom ng alak, pagmumura, mga kahalayan, lahat-lahat na. Gagawin ka nitong bagong nilalang. Ako na dating patay sa kasalanan at mga pagsalangsang. Hindi na ako nabubuhay. Hindi na ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Isa na akong bagong nilalang kay Kristo Jesus. Amen. Tagapagmana ng pangako. Hallelujah. Siya nga po, sa atin ang lupain yan. Paano kayo nakakasigurado? Bumangon si Josue mula sa mga patay. Bumalik dala-dala ang katunayan, ang banal na Espiritu,
taglay-taglay ko na ito. Amen. Glory. Woo! Luwalhati, isa akong tagapagmana. Oh, isang anak ng hari. Isang anak ng hari, tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Sinabi ng Biblia na ganun nga. Hayan nga't ang siyang Diyos, na nagkaloob sa Israel ng pangako ng lupang pangakong yun, yun nga'y di nila nakikita. Sa siyang Bibliang yun, ang siyang Diyos ay nangako sa atin ang buhay na walang hanggan at pinatututuhanan ito ng banal na Espiritu. Buhay nga si Kristo, hindi patay. Nabubuhay siya sa mismong piling natin, nabubuhay sa loob natin, sa pamamagitan natin, gumagawa sa pamamagitan natin. Amen! Siya ang nakaupo sa bangkong yun doon nung isang araw, noong makakita si Satanas ng pagkakataon para patayin ako. Subalit hindi niya na isakatuparan yun. Amen! At hindi niya talaga magagawa yun kahit kailan, hanggat sabihin ni Kristo na nakatakda na. Amen! Kahit gaano pang karaming beses pa siyang magpabalik-balik, uuwi siyang walang dala hanggang sa mag-utos si Kristo. Amen! Isang pangako, ipinangako yon ng Diyos. Ang salita nga ng Diyos ang talagang nangako nito at sinasampalatayanan natin ito dahil mga tagapagmana tayo. Tagapagmana ako ng makalangit na kagalingan. Tagapagmana ako ng kagalakan. May karapatan akong maging masaya. Kung gayon, ano ang dahilan at napakasaya mo? May karapatan kasi akong maging masaya. Papaano mo nasabi? Hayan nga't tagapagmana ako nito. Amen! Woo! Ngayon, pakiramdam ko'y napupuspas talaga ako sa mga oras na ito. I'm an heir to happiness. I'm an heir to joy. I'm an heir to peace. Oo, tagapagmana nga ako ng kasiyahan. Life. Tagapagmana ako ng kagalakan. Holy Spirit. Tagapagmana ako ng kapayapaan. Tagapagmana ako ng bawat katunayan na taglay nito. Amen. Tagapagmana ako sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sinong nagtalaga sa inyo para magkaganon? Hindi ako. Siya. Tagapagmana ang bawat isa sa inyo ng siyang bagay. Tagapagmana ng luklukan. Ang magtagumpay ay uupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at nakaupo sa luklukan ng aking Ama. Amen. Tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Hindi lamang ng isang bagay, kundi lahat ng mga bagay. Ang lahat ay nasa ilalim ng inyong mga paa. Maging kamatayan ay nasa ilalim ng inyong mga paa. Ang libingan ay nasa ilalim ng inyong mga paa. Ang impyerno ay nasa ilalim ng inyong mga paa. Ang kasalanan ay nasa ilalim ng inyong mga paa. Nasa ilalim ng inyong mga paa ang lahat ng bagay. Tagapagmana kayo, at kayo'y patay na kayo. At ang inyong buhay ay natatago na sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Kristo. At bumangon na kayong muli sa buhay na walang hanggan. At nangakaupo sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus. Oh, grabe! Bansagan nyo na kami ng anumang gusto nyong ibansag. Bansagan nyo kami ng kahit anong gusto nyo. Paratangan kami mga baliw, kung yan ang gusto nyo. Ngunit kami mga tagapagmana nga. Mga tagapagmana ng ano? Lahat ng mga bagay. Tagapagmana ba kayo ng Branham Tabernacle? Hindi. Tagapagmana ako ng lahat ng mga bagay. Maging nakikita man sa kasalukuyang panahon, sa hinaharap, sa lahat nga ng bagay, tagapagmana ako nun. Ayan nga't inilagay na sa ilalim ng aking mga paa ang bawat kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus Kristo. Bumangon siya noong umaga ng pagkabuhay na nagumpay laban sa kamatayan, impyerno at libingan at ginawa akong tagapagmana at nagsabi, maghintay kayo roon at ibibigay ko sa inyo ang pangako. At ang kanyang pinahirang makapangyarihang lingkod ay nagsabi, ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak, sa kanila na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Ako'y tagapagmana. Amen. Amen. Pinatunayan ito ni Jesus sa atin sa kanyang pagkabuhay na maguli. Oh, ang ganda. Sa pagsabak natin sa dako ng labanan, sa pagitan ng kamatayan at ng buhay, isa po akong makasalanan, kapatid na Branham. Hindi mo na kailangan pang maging ganyan. Kaya ka naman nagiging makasalanan ay dahil ginugusto mo yan. Hindi mo na kailangan pang maging ganyan. Nabayaran na ang pagkakautang. Kapatid na Branham, sana'y makamit ko ang kagalakan. Makakamit nyo naman. Inahayaan nyo lang kasing nakawin sa inyo ni Satanas ang mga pribilehiyong ikinamatay ni Kristo. Tagapagmana ako nun. Lahat ng ito ay akin. Ang lahat ng ikinamatay niya ay akin at sa inyo. Tayo mga anak niya, mga tagapagmana tayo nito ng lahat ng bagay na ikinamatay niya. Ngayon, sa pagsabak nyo sa dakong yan ng labanan, wala naman talagang bautismo ng Espiritu Santo. Alam mo, ikay magiging katatawanan lang yan. At yung sinasabi mong magkakaroon ng kung anong bagay, ibang-iba ang mangyayari. Hindi ko alintana kung maging kakaiba man to. Tagapagmana ako nito, yun ay buhay, at kakamtin ko na yun. Siya nga. Ganoon dapat ang nasa kalooban ng bawat makasalanan. Paroroon ako upang tanggapin ito, batay sa Espiritu Santo na naririto ngayon, at sinasabi sa akin na lumapit at tanggapin ito. Akin ito. Talagang hindi ako mabubuhay na maguli
hanggat di ko ito natatanggap, hindi ako magpapakapanatiko. Mananatili ako rito mismo. Hindi ko alintana ano man ang mangyari. Hindi ako ihintong manalangin hanggang sa ipagkaloob mo sa akin ng banal na Espiritu, Panginoon. At alam ko pong gagawin mo ito ngayon din. Kung may anumang pagkakamali sa buhay ko, sabihin mo po sa akin ang dapat kong gawin at gagawin ko ito. Ano man po yun, Panginoon, hahayo ako at itutuwid na ito. Kung hindi nag-ahayag ang Diyos, sabihin mo, heto na, Satanas, paririyan na ako para bawin ito. Di ka na pwedeng tumayo-tayo pa riyan. Lumayas ka sa aking daan. Ayan nga kayo, tagapagmana ng lahat ng mga bagay, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, tagapagmana ng banal na kagalingan. Oh, tagapagmana ng kaligtasan sa Diyos ang katubusan, isinilang sa kanyang espiritu, hinugasan sa kanyang dugo. Ito ang kwento ko, ito ang awit ko, tagapagligtas, papupurihan sa buong magdamagan. Pagpapasako pa'y ganap, may kapayapaan sa lahat. Ako'y may biyay at kagalakan sa siyang nagbigay sa akin ng kaligtasan. Nakantabay naghihintay, sa kaitaas-taasay nakasilay. Ako'y sadyang pinunan ng pag-ibig niya at kabutihan. Hallelujah! Ayan nga, ito ang kwento ko at ito ang awit ko. Ako'y tagapagmana ng kaligtasan. Anong kaligtasan? Isang bagay na ibinigay sa inyo. Isang kaloob, tagapagmana ako ng kaligtasan. Anong klase? Yung sa walang hanggang buhay. Kaligtasan para sa kaluluwa ko. Kaligtasan para sa katawan ko. Kaligtasan para sa kapaguran ko. Kaligtasan para sa lahat ng bagay. Ginawa ko ng Diyos na tagapagmana ng lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. At namatay siya, nagbangon, at nagbalik, at dinalang katunayan, at ibinuhos ito sa atin. Oh, ang ganda. Luwalhati. Oh, ang ganda. Ngayon, pumaroon na nga kayo. At anong gagawin nyo? Pumaroon nga kayong gaya ng ginawa ni Abraham. Pumaroon taglay-taglay ang pangakong yun. Diyos, sinabi mo po sa akin na pag-aari ko ito. May pananampalataya ako sa iyong pangako. Dala ko ang iyong salita. Ipinangako mo ito. Sinabi mo, magsihingi kayo at kayo makatatanggap. Magsihanap kayo, kayo mga kasusumpong. Magsihingi kayo, kayo'y bibigyan. Magsituktok kayo, kayo'y bubuksan. Narito ako, Panginoon. Narito po ako. Tumutuktok ako. Naghahanap, humihingi. Tatanggapin ko nga ito. Ganoon dapat. Tapos, may mangyayari na niyan. Oh, kapag inilatag mo ang salitang yun, tingnan nyo ang ginawa ni Satanas nung inilatag ni Jesus ang salita sa kanya. At nasusulat rin naman. Lumihis siya sa kawad na yun. Gaya nga nung nabanggit ko nung isang gabi. Ganon nga. Kaya anong nangyari? Matapos na magtagumpay kayo, paano kayo nagtagumpay? Magagawa nyo ba ito sa sarili nyo? Hindi. May nauna sa inyo at pinagtagumpayan ito alang-alang sa inyo. Si Kristo nga, tagapagmana lamang ako nito. Wala na akong anumang kailangang gawin. Tagapagmana ako ng pangako. Ang tanging bagay na dapat kong taglayin ay ilagak ang pananampalataya ko sa kanyang pangako. Nakikita niyo po ba? Kapatid na Branham, karapat dapat ka ba roon? Hindi. Sa palagay mo ba karapat dapat ako? Hindi. Sa palagay mo ba karapat dapat ang obispo? Hindi. Meron bang taong karapat dapat kahit kailan? Wala. Bueno, bakit? Kayo'y tagapagmana. Kung ikaw ang pinakamalalang lasenggo sa buong mundo at iniwanan ka ng iyong tatay ng $1,000,000, karapat dapat man kayo o hindi na kanyang tagapagmana, ikaw ang tagapagmana ng kanyang ari-arian. Ano man ang iniwan niya sa iyo ito. Karapat dapat ka man o hindi, iniwan niya ito sa iyo. Amen. Isa ako noong makasalanan, ngunit ako'y tagapagmana. Wala akong naidudulot na mabuti. Wala pa. Ngunit sa kabila nun, tagapagmana pa rin ako. Nararapat nga akong mamatay at mapunta sa impyerno, ngunit isa akong tagapagmana. Tagapagmana ng ano? Buhay na walang hanggan. Paano mo malalaman na matatamo mo ito? Nadama ko ito. Dinala ito ng Espiritu Santo. Bumangon si Jesus mula sa mga patay upang dumating ito. At ngayon nga'y dumating na ito. At nagpapatotoo ito at pinagtitibay mismo kung ano ang sinabi nitong gagawin ito. Lumipat na ako mula sa kamatayan patungong buhay. Ako'y naging isang bagong nilalang na kay Kristo Jesus. Kaya naman tagapagmana ako. Siya nga po. Ngayon, nagmamarcha na akong pasulong. Amen. Patay na ang mga bagay-bagay. Ano nang mangyayari sa mga masasamang bagay na nagawa ko? Gaya ng ginawa ni Miriam, tumingin kayo sa likod nyo. Ayun sila, patay. Ibinaon na sa dagat ng pagkalimot, sa aklat ng dakilang aklat ng Diyos sa langit. Tapos na. Tapos nang mailagay ang pangalan ko sa aklat na yun. At natatakan na. At inilagay na sa dagat ng pagkalimot. At isang bagong aklat ang naroon na may bagong pangalang nakasulat sa kalwalhatian. At ito'y akin. Oo. Ayan nga't, mga tagapagmana talaga tayo ng lahat ng mga bagay. Ganon nga. Ayan nga't, gaya noong kay Abraham. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Ang lupaing ito ay pagmimay-ari mo. Sa iyong lahat ang anumang narito. Tumingin ka sa silangan.
sa hilaga, sa kanluran, at sa timog, sa iyong lahat ito, ang lahat ng bagay na narito, nais kong humayo kang maglakbay sa ibang bayan at gagawin kitang tagapagmana ng lupaing yun. Ibibigay ko ito sa iyo at sa iyong binhi, maging sa iyong mga salinlahi magpakailanman. Ngayon, si Abraham, ang tanging bagay na kinailangan niyang gawin noon ay ilagak ang kanyang pananampalataya sa pangakong yun. Damputin ang kanyang tabak at humayo na. Noong dumating ang mahirap na sandali, lumusob siya roon at ang Diyos ang nakipaglaban sa kanyang pakikipaglaban. At nung lumaban nga siya sa labanan na yun, nilipol niya ang mga hari. At heto na nga siyang bumabalik. Amen. Tapos ng lahat ngayon, kapatid, talagang napapasigaw siya. Dinig na dinig ang lahat ng mga kabataang lalaking sumisigaw at nagpupuri sa Panginoon. Heto na nga si Abraham. At sino ang pumaroon upang salubungin siya? Si Melchizedek, ang hari ng Salem. At pagmasdan niyo ang ginawa nila. Pagkatapos ng labanan, naupo sila at kumain ng tinapay at alak. Naglabas ang hari ng tinapay at alak. Bakit niya ginawa yun kasama siya? Pagkatapos ng labanan, pagkatapos ng pananagumpay, sila nga'y maaaring maupo at magsalo sa komunyon, mag-usap sa isa't isa at kumain ng komunyon na magkasama. Oh, yun ang nais na gawin ng Diyos sa kanyang mga anak ngayong gabi. Kaya papaano ka naman, kapatid na Branham? Papaano naman ang iglesyang pinangungusapan mo? Tayo ang binhi ni Abraham. Sila ang maharlikang binhi ni Abraham. Tayo ang binhi ni Abraham. Sa pamamagitan ng pangako kay Kristo Jesus ay naging binhi tayo ni Abraham at mga tagapagmanang kasama niya ayon sa pangako. Kung gayon, kung tagapagmana si Abraham, ako isang tagapagmana rin naman. Isa akong tagapagmanang kasama ni Abraham at kayo rin naman. At sa papaanong paraan ito dumating? Sa pamamagitan ng maharlikang binhi ni Abraham na si Kristo Jesus na siyang ipinangako sa pamamagitan ng pananampalataya. Tumanggap ng isang anak na lalaki si Abraham na mistulang nabuhay mula sa patay. At tumanggap tayo ng isang anak na hindi naman isang anak at nung wala ng paraan upang makaparito, ay nga't ginawa siya ng Diyos at ipinadala siya sa atin. At siya naparito at binayaran ng parusa sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay naging isa kong tagapagmana. Oh, grabe. Ayan nga. At ang lahat ng kasamaan ng dyablo ay iniwan na. Purihin ng Diyos. Magtagumpay. Ilan ang nagtagumpay na ngayong gabi? Ipakita niyo nga ang inyong kamay. Sa biyaya ng Diyos ay nagtagumpay ako. Purihin ng Diyos. Alam niyo ba kung anong iniisip ko na dapat natin gawin ngayon? Sa totoo lang, ay nagpapasimula pa lamang tayo. At pananatilihin ko kayo rito ng kalahating gabi. Tayo nga'y magkaroon ngayon ng isang mainam na gawaing paghahandog. Ihandog muling panibago ang ating mga buhay sa Diyos. Ilan ang sa pakiramdam nila'y nais nilang gawin yon? Oh, ayan nga't di lang isa. 2 kamay ang itataas ko. At pati puso ko na rin. Nais kong mangusap ang buhay ko para kay Kristo. Nais kong ihandog ng panibago ang sarili ko kay Kristo. Nais kong matupad ang kalooban niya. Nang nais ko'y may lagay sa likod at ang kalooban niya ang matupad. Nais kong makamta ng marcha ng pananagumpay. Hindi dahil sa ako ito, sapagkat alam kong ang ebanghelyong ipinangaral niya ay nagdurusa dahil sa mga makadenominasyon dogmang gawa lamang ng tao at kung ano pa. Ang dakilang tagumpay na dapat sana'y tinatamasa natin ay pinigilan ng kaaway. Diyos, hayaan mo pong bunutin ko ang tabak na ito. Hayaan itong kuminang at magningning at sumulong. Ang kalooban ko'y mailagay ko sa dakong likuran at ang kanyang salita ay mailagay sa harapan na parang isang matalim na tabak na may 2 talim na humahawi ng daan. Magsitayo nga tayo sa ating mga paa ngayon at ihandog natin ng panibago ang ating mga sarili. Hayan nga't ang bawat isa ay mangusap sa sarili niyong paraan. Ihandog niyo ang inyong mga sarili sa Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay ngayon sa Diyos. Sige po, bawat isa. Makalangit naming Ama, niyahandog namin ang aming mga sarili sa iyo ngayong gabi sa pinakamainam na paraan na nalalaman namin. Alam naming mga tagapagmana kami ng lahat ng mga bagay. Ipinangako mo po ito, Panginoong Yesus, at sinasampalatayanan po namin ito. Ngayon, hindi nga namin magagawa ito maliban na ikaw, Panginoon, maliban na aming mismong ilagak ang pananampalataya namin sa pangako mo. Ngayon, iyong sinabi sa Biblia, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at ibabangon ko siya sa huling araw. Yun ang pangako, yun ang sabi mo, yun ang sinasampalatayanan namin. At Panginoong Diyos, O Espiritu Santo, kumilos ka sa amin. O kumilos ka, Diyos. Kumilos ka, O Panginoon, sa amin. Espiritu ng buhay na Diyos, tanggapin mo po kami, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo'y, tanggapin mo po kami. Linisin mo ako, imolde mo ako, hubugin mo ako, O Diyos, na maging larawan ng anak ng Diyos.
Kunin mo ako, Panginoon. Ako'y iyo. Ipinaubaya ko sa iyo ang iglesyang ito. Ibinibigay ko sa iyo ang bawat kaluluwang narito, maging ang akin, Panginoon. Ngayon, imolde mo kami at hubugin kami at aming kalimutan ang aming makasalanan at masamang mga gawi at alalahanin namin na hanggat inilalagay namin ang aming pananampalataya, anumang sukat ng pananampalataya na taglay-taglay namin sa iyong pangakong salita, dadalhin mo kami sa sunod-sunod na mga tagumpay. Ipinangako mo ito. Hindi nga makakapanakit sa amin si Satanas, Panginoon. Magagawa niya ang lahat ng kaya niyang gawin, pero di niya kami magagalaw. Noong pinakawalan mo siya kay Job ng minsan, sinabi mo, huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Ginawa niyang lahat, maliban sa kunin yon. Ayan nga't, hindi niya kayang gawin yon, sapagkat ang pangako mo ay naroon pa rin kay Job. At Diyos, ikaw ang siya pa ring Diyos mapasa hanggang ngayon. Iniingatan mo po ang sayo. Alam naming ito nga ang katotohanan at inihahandog namin ng panibago ang aming mga sarili. Hugasan mo po ang makasalanan naming mga kaluluwa, Panginoon, habang ipinahayag namin ang aming pananampalataya. At Kristo Jesus, tanggapin mo po kami. At kapag nagsimula na kaming kumain ng hapunan ng Panginoon na ito, Diyos, mangusap ka po sa amin sa aming mga puso. Sabihin mo po sa amin ngayon kung saan kami nagkamali. Ihayag mo po sa amin kung saan kami nagkamali, Panginoon. May pakumbabaang pinagsisisihan namin ito. May pakumbabaang inilalapag ko ang mga kasalanan ko sa altar, Panginoon. May pakumbabaang inilalagay ko ang aking sarili sa iyong salita, Panginoon, at sa iyong habag. Narito ako, Panginoon. Gawin mo po sa akin ang nakikita mong nararapat gawin sa akin. Yan ang pagsusumamo ng iglesyang ito, Panginoon. Gawin mo sa amin ang nakikita mong nararapat gawin sa amin. Makapagsasalita lamang ako para sa sarili ko, Panginoon. Subalit, naniniwala akong sa puso nila'y gayon din ang pinaniniwalaan nila. Gawin mo sa amin kung ano ang nakikita mong nararapat gawin sa amin. Sumasampalataya nga kami. Nagnanais kaming maging mga tagapagmana at nababatid naming mga tagapagmana kami hanggat nananatili kami kay Kristo Jesus. Kami mga tagapagmana kasama niya sa harap ng luklukan. Ngayon ay sumaamin ka. Pagalingin mo ang mga may sakit sa kalagitnaan namin, Panginoon. Kung may katawan na may sakit dito ngayong gabi, hipuin mo po ito. Pagalingin ito. Gawin mong maayos. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Kung may kaluluwa na may sakit, gumaling nawa ito ngayon din. Naway ang lumpong kaluluway may tuwid. Naway ang nangihinang mga tuhod na nanlulupaypay at maging ang nangihinang mga kamay ay may taas sa kalwalhatian at makapagbunyi sa Diyos. Naway ang mga liku-likong landas ay may tuwid. Magkaroon nawa ng daan sa ilang para sa aming Diyos. Panginoon, nananampalataya nga kaming malapit ka nang dumating. Kaya hayaan mo kaming ipahayag ang iyong salita, Panginoon, at gumawa ng daan sa ilang at ituwid ang mga likong dako para sa aming Panginoon. Hayaan mong wasakin namin ang bawat ugat ng pagdedenominasyon. Hayaan mong wasakin namin ang bawat ugat ng kapaitan. Wasakin ang lahat ng masamang hangad, pagkainggit, matinding hidwaan, upang dumaloy na tulad sa mga agos ng kagalakan ang tunay na salita ng Diyos. Ipagkaloob mo po ito, Ama. Ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo ngayon bago namin kanin itong hapunan ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. While Sister Spencer wants prayer for her body. Ayan nga't, nais ni kapatid na babaeng Spencer na may panalangin ng kanyang katawan. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Spencer. Makalangit na Ama, ang abat matandang babaeng ito na sadyang isang banal. Siya na nakaupo rito. Nakikita mo ang isang babaeng lumpo. Hindi ba't dapat na mapalayang anak na babaeng ito ni Abraham sa araw ng Sabat? At ngayon marahil, ang karamihan sa kanyang mga kaibigan, Panginoon, mga matatagal ng kaibigan na dati niyang pinagsisilbihan, mga ministro, sa kanilang pag-upo sa kanyang bahay, kapag napapadaan sila, marami sa kanila, tinahak na ang dakilang daan patungong langit, naiwan na siyang mag-isa, Panginoon, bilang isang patotoo. Wala na siyang natitira, ang mga anak na lang niya, at marahil isang kaibigan dito at doon, Panginoon. May kamag-anak man, pero madalang na lamang. Ayan nga't, mag-isa na lamang siyang tumatayong gaya ng isang malaking kagubatan na lubusang napinsala at nag-iisang punong kahoy na lang ang naiwan. Diyos, dalangin kong tumunghay ka sa pagkahabag, Panginoon, kung saan kumapit na ng malalim ang kanyang mga ugat. Ayan nga't, nakatayo sa burol ng Kalbaryo, Panginoon. Malalim ang pagkakaugat at matatag sa pananampalataya kay Kristo. Ipinapatong ko ang aking mga kamay sa minamahal naming kalugod-lugod na babaeng ito at sinusuway ang bukol na ito sa ilalim ng kanyang dila. Nalisanin na siya nito at gumaling na siya.
Sa pangalan ni Jesus Kristo, Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat, kapatid na Spencer. Mangyayari ito. Basta huwag ka lang magalinlangan, kahit katiting man. Sige. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray from thee. Makinig. Sabayan niyo ako sa pag-awit ngayon. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide, bid darkness turn to day, wipe sorrow, tears away. Oh, let me from this day. Mula sa kaibuturan ng inyong puso ngayon, tanging ang Diyos ang nakakaalam nito. Mula sa kaibuturan ng inyong puso, Only God knows it. totoong-totoo na ba ito sa From the bottom of inyo? your heart, do you really need it? Itulot mong mula sa araw na ito, Panginoon, Lord, ako'y maging buong-buong iyo. Awitin nating muli ang huling bahaging yan. Lord, let me ever stray from thee. Ngayon, sabay-sabay tayo. Dakilang pastol ng kawan, Shepherd of the iyon ang tinuruan kaming manalangin na gaya nito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa kung paano sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga pagkakasala. Gaya naman namin na nagpatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, magpakailanman. Amen. Makakaupo na kayo. Hinihiling sa akin na manalangin para sa anak ni kapatid na babaeng shepherd. Naalala ko lang bigla na tumawag sila kanina para may panalangin sana ang bata. At naipanalangin ko na ito kanina. May panayam kasi akong kailangang asikasuhin dito rin at hindi ako makakadaan sa bahay. Ayan nga, nabanggit nilang may sakit yung munting batang babae at nilalagnat at para bang naninigas pa na walang dudang isang virus ang may gawa na naglipana sa paligid. Alam niyo ang tungkol dito. Kung minsan, naninigas ang mga kalamnan nila na kailangan mong unat-unatin pabalik gamit ang kamay. Gaya ni Ginang Halley at ng marami rito. Ito'y virus na naglipana sa paligid at ayan nga't gusto niyang may panalangin at biniling ko na kung hindi bubuti ang lagay ng bata ng alas 9 o oras na magtapos tayo ng gawain, maaari siyang tumawag dito at paroroon kami. Kung maigi na ang lagay ng bata, mabuti. Kaya nang may pagpapakumbaba sa oras na ito, bago tayo magkomunyon, manalangin tayo para sa batang ito. Panginoong Yesus, ang munting batang yun, hindi ko alam kung ilang taon na siya o anuman, ngunit isa siya sa aming mga minamahal na alagad dito, Panginoon. Isa sa aming mga mananampalataya, anak ni na kapatid na babaeng shepherd at kapatid na lalaking shepherd, isang munting hiyas na ipinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Idinadalangin naming babantayan mo po siya at pagpalain siya at pangalagaan siya at pagalingin siya at gawing malusog. Inangkin na namin ito ngayon din. Matapos ang mensaheng ito, inaangkin na namin yun. Inaangkin namin yun sa ikaluluwalhati ng Diyos ayon sa kanyang salita. Sa pangalan ni Yesus Kristo, pakawalan nawa ng karamdaman ng batang yun at manumbalik nawa ang bata at gumaling na sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngayong sinalita na ito, ngayon ay ganap na mangyayari nga ito. Amen. Sumasampalataya ba kayo?
If we trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave them there. Leave them there. Oh, leave them there. Take your burden to the Lord and leave them there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave them there. That's all you do. Ganun lang ang gagawin nyo. If your body's racked with pain and your health you can't regain, just remember God in heaven answers prayer. Now, Jesus knows the pain you feel. He can save and He can heal. Take your burden to the Lord and Ngayon, kamayan na natin ang isa't isa habang inaawit natin ang huling talatang ito. Pagbubuklod-buklod, alam nyo, komunyon. Purihin ang Panginoon. burden to the Lord and leave there. If we'll trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your Oh, hindi ba't siya'y kamangha-mangha? Ngayon sa ating pagpapahayag, sa ating pananalig, sa pagpapahayag ng ating mga kasalanan, nananampalatayang ang lahat ng ating mga kasalanan ay nasa dagat na ng pagkalimot. Kung maipahahayag lang ng kung sino man ang kanyang kasalanan, ang Diyos ay matuwid para iwaglit ang mga ito. Kita nyo? Nasa dagat na ng dugo ni Yesus Kristo ang mga ito. Hindi na muling aalalahanin pa. Ilan sa mga kababaihan dito ang nakakaalam kung ano ang blitz? Lahat nga kayo. Ngayon, kumuha lang tayo ng isang napakalaking batyang puno ng Clorox. Isa nga yung blitz, isang napakalaking batyang puno ng Clorox. At saka kayo kumuha ng isang maliit na pampatak sa mata. At may isang patak kayo ng itim na tinta sa pampatak na yun. Yun nga ang mga kasalanan nyo. Tumayo kayo mismo sa itaas ng batya at pisilin nyo ito. Pagkatapos, tumingin kayo sa batya at hanapin nyo yun. Anong mangyayari dito? Anong mangyayari sa tinta? Nung pumatak ito sa blitz, sa sobrang tapang nito, ay sadyang pinaglaho nito ang kulay mismo doon. Hindi na yun maibabalik pa. Anong nangyari? Wala na ito. Magpawalang hanggan na itong naglaho. Anong nangyari? Ang tinta mismo ay naging Clorox na. Yun ang dugo ni Yesus Kristo sa bawat kasalanang ipinahayag. Anong nangyari? Kinalimutan na ito. Tapos na ito. Tinuldukan na. Inalis na ito. Inihiwalay na ito. Pinaglaho na ito. Hindi na ito aalalahanin pa kailanman laban sa inyo. May tumatawag ng pangalan ko kung saan. Bueno, purihin ang Panginoon. Buhay pa rin. Pasalamatan niyo ang Panginoon. Pinasasalamatan natin ang Panginoon. Oh Diyos, lubos ka nga naming pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan. Oo, isang mababang loob na munting kaluluwa sa may likuran ng nahipo. Hinipo siya ng Panginoon. Bueno, siya'y ang dakilang saserdoting nahahabag sa ating mga karamdaman. Tandaan niyo, ang bawat salita'y sinipeting nakaangkla, matatag at matibay. Walang, kita nyo, basta ilagak lamang nyo ang inyong pananampalataya doon mismo at huwag kikilos, basta manatili lang kayo doon. Ngayon, hindi maaaring ilalagak nyo ito roon at pagkatapos bubunutin ito at sasabihin, susubukan ko na lang uli, ilagak nyo ito roon. Manatili nga kayo mismo riyan kasama nito. Siya nga po, kagaya ng ginawa ni Abel, mamatay sa sarili niyong mga pag-iisip. Sabihin niyo lamang, Diyos, salita mo ito. Hindi ito sarili kong pag-iisip, salita mo ito. Ayan nga ito. At namatay si Abel sa bato. At tulad nun, ihipo siya na gaya lamang ng ginawa niya sa kapatid na babae riyan. Ganoong kasimple. Pinipilit nating gawin itong, sinisikap na gawin itong masyadong komplikado ni Satanas. Alam nyo, sasabihin, alam mo, sa nagdaang panahon lang yan. At kung ano pa, kapag ganyan,
ay di mananampalataya talaga. Subalit, sa inyo na sumasampalataya, siya'y napakahalaga. Ngayon, tinanggihan nila, ganun nga. Subalit, mahalaga siyang bato na naging isang buhay na bato. Isang mahalagang bato, ang punong batong panulok. Oh, grabe. Oh, sino mang makahipo sa batong ito ay gagaling. Ganun nga. Amen. Ngayon, hindi ba tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Sa diyang nagagalak, ako nga'y labis na nagagalak na ang Panginoon ay Diyos. Amen. Ako'y labis na nagagalak na siya'y mapagmahal na Ama, puno ng habag, pinikilala ang kanyang salita, tinutupad ang kanyang tipan, hindi kinalilimutan ito. Tinutupad niya ang kanyang tipan, kanya ngang ginagawa ito. Siya kasi Diyos. Siya ang gumawa nito. Siya ang bukal ng lahat ng katotohanan. Kita nyo? Wala nang maaaring maging iba pa kundi dalisay na katotohanan sa tuwina. Hindi maaaring magkamali ang bawat salitang sinasalita niya. At ito ang kanyang salita. At oh Diyos, itulot mong maging tiyak ang pananampalataya ko rito. Amen. Nahayan nga't ito'y magiging tiyak na gaya ng salita na tiyak. Ayan nga't ang salita sa ganong uri ng pananampalataya ay magbubunga ng kahit anong sabihin ng salita na gagawin nito. Amen. Kaya linisin mo po ako, Panginoon. Subukin mo ako. Linisin ako. Pangalagaan ako. Pagpalain ako. At pagkalooban ako ng iyong mga habag. Yan ang dalangin ko sa Diyos. Amen. Ngayon, magbabasa ako ng ilang salita ngayon na matatagpuan sa unang mga taga-Korinto sa 11 kabanata, 23 talata. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, kunin ninyo at kanin. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro, at pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Sumainyo ito, sa tuwing kayo'y magsisiinom, sa pag-aalaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa dugo, katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang masasakitin at mga mahihina, hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. Datapwat kung tayo inahatulan, ay pinarusahan tayo ng Panginoon, upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan nga kayo, Ngayon, hayaan niyo po akong sabihin ko ito. Ibinigay ni Jesus ang utos na ito bago siya pumaroon sa kanyang kamatayan. Nalalaman na patungo na siya roon. Ang mga alagad ay nahiwagaan pa rin sa kung anong tinutukoy niya noong mga sandaling yun, noong isinulat ito. Subalit sinabi niya, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito na sa tuwing inyong kanin ito at inumin ito, ay inihahayag ninyo ang aking kamatayan hanggang sa dumating ako. Oh, ang mahalagang salitang yun. Ang mga alagad ay walang dudang nahihiwagahan. Ano kayang ibig niyang sabihin? Inihahayag ang kanyang kamatayan? Paano kaya yun? Ang lahat ng yun ay hiwaga sa kanila, subalit hindi sa kanya. Siya ang Diyos. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Inihahayag, kaya sabi niya, kung kayo'y magagsalo-salo sa pagkain, ngayon, ang kumakain na tumiinom na di nararapat, yung lalapit dito at mag-aangkin na isa raw siyang Kristiyano, makikibahagi sa katawan ng Panginoon, at saka lalabas at mamumuhay na kasama ng sanlibutan at itatanggi si Kristo at ang kanyang kapangyarihan, at mga bagay na gaya nun, inyong nilalapastangan ang Diyos. Kayo gumagawa ng bagay na lumalapastangan kay Kristo, kaya huwag kayong makikibahagi nito. Subalit, kung nagsusumikap kayo ng husto na mamuhay ng tama at ipakitang kayong Kristiyanong talaga na iniibig nyo si Jesus Kristo, kung gayon ay tungkulin nyong makibahagi rito. At ngayon dito po sa palagay ko sa San Juan yun, sa 6 na kabanata, sinabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ngayon, ang pangakong yan, hindi ba't napakadakilang bagay niyan? Ibabangon ko siya. Napaisip na ba kayo kahit minsan kung para saan at narito kayo? Ano ang dahilan
Ano ang dahilan at pumapasok kayo sa eskwela, mga bata? Ano ang dahilan at nagtatrabaho kayo, tatay? Ano ang dahilan at bumabangon kayo, hayan nga, nanay, tuwing umaga, at inihahanda ang mga bata sa pagpasok sa eskwela, hinihilamusan ang kanilang mukha, at nililigpit ang mga higaan at nagluluto at ginagawa ang lahat ng ito. Uuwi, pagod sa gabing yun, at sa kinabukasan ay umpisahan muli ang gayon. Ano ang dahilan at ginagawa niyo yon? Bakit kayo nagsusumikap at halos nagpapakaalipin, tatay, at lahat na? Uuwi sa gabi at latang-lata at magkakasakit ang isa sa mga bata at magpapalakad-lakad ka na kabadong-kabado at hahagulgol at mananalangin at makikipaglaban at gumagaling naman sila at ganun na naman uli. Ganun ang ginagawa niyo at ihilamusan ang mga mukha nila tuwing linggo at dadalhin sila sa simbahan. At bueno, ano ang dahilan niyan? Ano ang dahilan at narito siya? Ganun na lang ba ito? Naku, kahabag-habag kung ganun lang. Samantalang batid nyo naman na yayaurin kayo sa paglaon, kita nyo? Ano ba ang dahilan ng lahat ng ito? Oo, kapatid, panahon na ng pagsisiyasat. Panahon na para kunin ang pagkakataon. Ito na ang pagkakataon na tanggapin ito. Sabihin nyo nga sa akin ang bagay na makahahalili rito. Sabihin nyo nga sa akin kung ano pang mas mainam kaysa roon. Makagawa man kayo ng kung anong bagay sa mundo. Maging hari man kayo ng lupa. Pagharian nyo ang San Sinukob. Maging isang Khrushchev o isang Kennedy o ano mang naisin nyo na maging, mamamatay at mamamatay pa rin kayo. Tama, hindi nyo batid kung anong oras yung darating, pero darating. Ngunit dito, dumating man ang kamatayan, meron kayong buhay na walang hanggan at di na mamamatay pa. Kaya nga't katiyakan ito ng Diyos ng lahat ng nilalang na may-ari ng kalangitan at ng lupa. Ibabangon ko siyang maguli sa huling araw. Tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya. O Diyos, linisin mo ako. Punuin mo ako, utusan mo ako, isugo mo ako, huwag mo akong hayaang mamatay, itulot mo akong mabuhay upang may pamalita ang kwento, tulutan mo akong pumaroon sa bawat tagong lugar at sulok ng lupa, at ipangaral ang salita, at maghasik ng binhi. Siya nga po, upang magkaroon ng pag-aani sa huling araw ng tunay na dalisay na salita, kasama ng mga mananampalataya kay Kristo. Ang mga kasalanan niyo ba'y nasa ilalim na ng dugo sa pamamagitan ng pananampalataya ngayong gabi kay Kristo Jesus? Tayo po ngayon ay magkukomunyon na. Hindi lang basta komunyon, na nag-uusap kayo habang nagsasalo kayo sa isa't isa sa pagkain. Pakikipagkomunyon nga sa Diyos. Ang komunyon ay hindi itong tinapay, ni ang alak. Ang komunyon ay pakikipag-usap sa Diyos. At ang ginaganap natin ay simbolo na nananampalataya tayo sa kanyang kamatayan, nabugbog na katawan, sa kanyang pagkalibing at pagkabuhay na maguli, sumasampalataya sa presensya ng Espiritu Santo, at sumasampalataya tayo na binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo maaring mamatay. Lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, at balang araw, magwalay man tayo sa isa't isa rito, ay babangon tayong muli sa pagkabuhay na maguli, kasama ang isa't isa, magsasama-sama kay Kristo Jesus bilang isang katawan. Amen. Sa mga batayang ito, at sa pagpapahayag ng ating mga kasalanan, at sa aking pananampalataya sa anak ng Diyos, dinadala ko ang aking sarili at ang iglesia sa harapan ng mga artikulong ito na iniwan ng Diyos para gawin natin, upang ihayag ang kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pagdating. Sinabi ni Jesus, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Kanin ninyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Makalangit naming Ama, matapos naming maipahayag ang aming mga kasalanan, mapakinggan ang iyong salita. Matapos naming maipahayag na kami di karapat-dapat, nga't nagtitiwala nga kami sa mga ginawa ng anak ng Diyos. Kami mga di karapat-dapat na mga nilalang. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin. At ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, dumudulog po kami sa dulang ng Panginoon. At ngayon, habang iniahain ng tinapay na ito para sumagisag sa katawan ng aming Panginoon, dalangin ko po, Ama, na iyong babasbasan ito para sa itinakdang layunin nito, at naway ang bawat isang makikibahagi nito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kanilang kaluluwa. At naway, ang bawat isang kakain nito ay magkaroon ng kagalingan sa kanilang katawan at mabuhay sa itinakdang panahon na ibinigay mo sa kanila. At naway paglingkuran kanila sa lahat ng mga araw ng kanilang buhay, at naway maibangon sila sa huling araw sa pagkabuhay na maguli, tinitipong kasama ng mga angkan ng lupa na tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ay amin itong hinihiling. Amen. Sinabi ng Biblia, gayon din naman, hinawakan niya ang saro
At pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan. Sa tuwing kayo'y iinom nito, ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang dumating siya. Makalangit na Ama, iniaangat po namin sa iyo ang bunga ng puno ng ubas sa gabing ito, ang alak na ito, at aming idinadalangin makalangit na Ama, na iyong babasbasan ng alak na ito. Sumisimbolo ito sa dugo na nabuhos para sa amin sa Kalbaryo. Sa pamamagitan ng dugong ito'y may kapatawaran kami sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa natapos ng gawa ni Yesus Kristo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming di pananampalataya, Panginoon, at pagkalooban mo po kami ng pananampalataya at kaunawaan, at gawin kaming mga lingkod mo, Panginoon, upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming mga araw. Sumaamin ka, Ama, habang nagsasama-sama kami sa palibot ng dulang na ito. Pagpalain mo po kami sa mainam na pagbubuklod-buklod at komunyon kasama mo, at mangusap ka nawa sa aming mga puso, at ituro mo sa amin ang aming gawain na dapat naming gawin. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Basbasan mo ang alak na ito para sa itinakdang layunin nito. Sa pangalan ni Yesus Kristo ay amin itong hinihiling. Amen.